Okay, bro. Okay na? Okay na, bro. Di ko makita sa Gospel Force, pero sige, dun ko na lang sa timeline muna i-share, mga kapatid. Oy, ano si Brother Joel, nawawala. Teka, i-ano ko lang dito ha. Medyo maingay. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah po ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Ayan, so maya-maya dadami na ang ating mga viewers, no? Pa-share po mga kapatid ng ating live ha. At sa hindi po pagtatagal, ayan, purihin ang ating Panginoon. Meron po tayong live ngayon, mga kapatid. Kayo po ay aming binabati. Narito po ating kasama ang mula sa Commission, syempre, at ang Gospel Force, ayan, at ang Heritage Apostolic, kung saan na tayo po ay meron po tayong live na ating pong pag-uusapan ang patungkol po sa Logos ng pasimula. Ito po ay ayon sa sinasabi ng John chapter 1 verse 1 at mainit na tinatalakay po sa iba't ibang mga denomination patungkol po sa pagdidebate, ano? Laging na hindi nawawala yan patungkol sa Godhead o Christology. At ngayon nga mga kapatid, saan man po kayo sulok ng mundo, iba't ibang mga bansa, kayo po ay aming binabati sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ayan, isang pagpalang gabi, umaga, hapon, tanghali po sa lahat. At kayo po ay aming pinasasalamatan sa patuloy na pagsuporta po ninyo sa ating mga gawain online. At sa hindi po pagtatagal mga kapatid, tinatawagan ko ang Gospel Force, Brother BJ, para po sa ating panimula. Open and prayer, bro. Yes, praise the Lord. Bago sa lahat mga kapatid, tayo po ay manalangin muna at ating purihin ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord sa gabing ito mga kapatid. Purihin ka o Diyos sa walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. Naway iyong gabayan ang bawat isa sa amin. And we ask your anointing and wisdom, knowledge, Panginoon, sa bawat isa na maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa iyong harapan. At ngayong gabi, Panginoon, habang aming talakayin ang isa sa napakahalagang bagay, Panginoon, gabayan mo ang bawat isa, maging man ang aming tagapakinig ngayong gabi, Panginoon, na lubos naming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Lord Jesus, we claim the victory as we share your word tonight, Panginoon, and bless everyone. Sa lahat po ng aming nakikinig, Panginoon, saan mang sulok ng mundo naroon sila, Panginoon, continue to bless them with your word tonight, Panginoon. And Lord Jesus, we claim the victory and we bring back all the glory, praises and thanksgiving in Jesus' name. We pray, Amen. Amen, amen. Ayan, maraming salamat, kapatid na BJ. Alam naman po natin, mga kapatid, na adjust po ang ating schedule. Ano po, dahil dapat sa araw ng Saturday, bukas, no, mga kapatid, ang ating schedule. Pero ito po nauso dahil nga sa kinabukasan kasi gawain, no, kaya kailangan ngayon tayo makapag-live talaga. Talagang ito doon na natin dito, Brother BJ. So, yes. Ayon sa ating mga napag-aralan, Brother BJ, ito ay sa patungkol sa Logos, right? John chapter 1, verse 1, okay, hanggang 14. And then, meron po tayo mga kapatid yung tinatawag na Rema and Logos. At ito po ay nakatoka sa ating kapatid na si Brother BJ, kung saan ay kanya po itong ipapaliwanag kung ano ba ang kaibahan ng word na Rema at ng Logos. So, antabayanan po natin, mga kapatid, ang kapahayagan ng ating kapatid na si Brother BJ. Brother BJ, ano ba ang patungkol sa Logos at patungkol sa Rema? Maaari mo bang ipaliwanag sa amin, Brother BJ? Praise the Lord. Unang-una, binabati ko po ang lahat sa ating pong mga manunood ng Commission, Apostolic Heritage at maging man sa Gospel Force. Praise the Lord. At live po tayo ngayon dito po sa Commission. At unang-una, pinasalamatan ko po ang ating host, Brother Joey Sulayaw, sa pag-imbita po dito sa programa. At alam naman po natin mga kapatid, ating pong kagalakan na mabahagi po ang salita ng Diyos sa ganitong kaparaanan. Mga kapatid, praise the Lord. So sa gabing ito, salamat sa, siguro hindi na po lingid sa ating kaalaman ang ating topic ngayon sa pinamagatang The Logos. Ayan, so
Salamat po sa lahat po ng manunood saan mang sulok ng mundo. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. At praise the Lord, bago po tayo dito tutungo dito sa ating title na Logos, mga kapatid, ay ito po ay nais nating alamin ano po ba ang salitang Logos. Ayan. Etong Logos, mga kapatid, ay galing po sa salitang Griego. Ayan, ang iba dito ay nakaalam na sa salitang Logos. Ngunit ang iba ay hindi pa, mga kapatid, at yan po ang ating linawin ngayong gabi po, mga kapatid at kaibigan. Pero bago po sa lahat, mga kapatid, bago po tayo tutungo doon po sa salitang Griego, nais po muna nating malaman ano ba ang konteksto or pinag-usapan sa John 1:1 since dito po natin ito mababasa, mga kapatid at kaibigan. Kasi po, wala pong silbi, mga kapatid, na malaman mo ang salitang Griego kung hindi mo naintindihan o hindi mo nalalaman ang buong konteksto po ng talata. Ayan, halimbawa po, mga kapatid, isang very familiar na tinatawag na salitang Griego or Hebreo, mga kapatid. Dito tayo sa salitang Hebreo na ikad. Marami pong gumagamit ng ikad na sinasabi nila ang ikad ay ito ay absolute one. Sinasabi naman sa iba ay ito ay numerical one, or mayroon namang nagsasabi na ito ay tinatawag na united one na gaya ng Genesis chapter 2 verse 24. Hindi ako nagkakamali, mga kapatid. So doon ay nagkakaroon sila ng hati-hating opinion at interpretation dahil nga po, mga kapatid, hindi muna nila naintindihan ano ba yung konteksto ng talata ng kanilang binasa. Yan po, mga kapatid, mahalaga po ang salitang Hebreo at saka Griego sapagkat ito naman ay sumusuporta, mga kapatid, sa tinatawag na konteksto. Pero bagamat kahit alam natin ang salitang Griego, kapag hindi po natin alam ang tinatawag na konteksto ng talata, ay mamimislead po tayo, mga kapatid at kaibigan. Ngayon, ano ba, Brother BJ, yung context ng John chapter 1 verse 1? Kadalasan dito, mga kapatid, ay ini-interpret ito na ito ay konteksto bilang Godhead. Ayan, nasabi nila, dito ay mapatunayan na may dalawang persona, may dalawang Diyos, na may tatlong Diyos, may tatlong persona. Ayan, mga kapatid. Ngunit ito po ay lihis, mga kapatid, sa tinatawag na konteksto ng talata ng John 1:1. Sa word pa lang doon, mga kapatid, kung basahin natin, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. From the word in the beginning, alam naman po natin, mga kapatid at kaibigan, ito pong tinatawag na Diyos. Ang Diyos po natin ay siya po ay ayan po, mga kapatid. Pero bakit dito sinabi in the beginning? Sa makatuwid, mga kapatid, hindi po Godhead ang topic ng John chapter 1 po, mga kapatid at kaibigan. Kasi kung ito ay Godhead, lalabas yung Diyos mo ay merong beginning. Every time God talks about beginning and the end, nasabi niya, mga kapatid, He is the eternal God. Ibig sabihin, wala siyang simula, wala siyang katapusan. Pero sinabi rin naman niya sa maraming mga talata that He is the beginning and the end. He is the Alpha and Omega. Ano bang pinatutungkulan dito, mga kapatid? Every time na magsasabi po ang ating Panginoong, ang ating Diyos po, mga kapatid at kaibigan, ito po ay tumutukoy sa tinatawag na creation. When He talks about beginning and the end, ang pinatutungkulan po dito, mga kapatid, ito pong patungkol po sa kanyang nilikha or tinatawag na creation, mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, dito po sa John 1:1, ayan, sabi po dito, mga kapatid, in the beginning was the Word. Kaya nais po natin ito dahil ang ating title po ngayon, mga kapatid, topic na tatalakayin ay Logos. Kaya pupuntahan po natin yung salitang Griego po nito, mga kapatid at kaibigan. Sabi doon, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi doon sa salitang Griego, en hologos, kai hologos en prostonteon, and kai theos en hologos. So sabi doon, mga kapatid, na sa simula nandoon na yung tinatawag na salita. Ano ba itong salita, mga kapatid? Una, bago ako tutungo doon po sa pag-interpret dito po sa Biblia, na base po sa Biblia rin naman, mga kapatid at kaibigan, pupuntahan ko yung mga iilang interpretasyon. Na sabi nila, bagamat hindi po tayo against dito, mga kapatid, ito po ang kadalasang mga interpretation na maririnig natin, mga kapatid, every time na mayroon po tayong makasamahan, maging man sa ibang denomination, na mag-interpret ng Logos or John 1:1, mga kapatid. Sabi niya, in the beginning, nandun na yung salita. Ano ba yung salita? Sabi nila, in Genesis chapter 1, doon, mga kapatid, sabi doon,
every time na may likhain ang Diyos, sa Genesis chapter 1 verse 3, sabi niya, and then God said, let there be light. Palagi pong may kasamang salita. In verse 9, and God said, magkakaroon ng lupa. Sa verse 11, sabi doon mga kapatid, and God said, okay, magkakaroon ng mga damo, ayan, mga halaman. Sa verse 14, sabi doon, and God said, magkakaroon ng permanent light doon sa heaven. In verse 20, mga kapatid, sabi doon, magkakaroon ng mga hayop sa himpapawid, sa dagat, at maging sa lupa, mga kapatid. So doon ay nang pasimula nandoon yung salita na in the beginning of creation po, mga kapatid, nandoon na po yung kasama ng salita. Ngunit mga kapatid, kung pag-aralan po natin itong mabuti, ang salita pong salita ay meron po siyang tinatawag na dalawang Griego po na pinagmulan, mga kapatid. Ito po ay tinatawag nga, nabanggit ni Brother Joey kanina, yung tinawag na rema or tinawag na logos. Ano ba itong logos, mga kapatid? Yung logos, ito ang tinatawag, mga kapatid, na spoken word or the written word or yung mismong iyong salita, mga kapatid at kaibigan. Kaya po dito, Hebrews 11:3, mga kapatid, sabi doon, mga kapatid, na dahil sa salita nilikha ang sanglibutan. Ayan, babasahin po natin, mga kapatid at kaibigan. Dito po sa salita sa Hebreo, Hebrews chapter 11 verse 3, sabi doon, through faith we understand that the worlds were framed by the word. Sabi doon, mga kapatid, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi doon, mga kapatid, ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sinabi rin naman ito, mga kapatid, sa Book of Psalms, chapter 33, verse 6 to 9. Sabi niya doon, mga kapatid, by the words of Yahweh, by the words of the Lord, na ginawa ang buong kalangitan, mga kapatid at kaibigan. Ang tanong, ano po bang klaseng word, mga kapatid? Nung ginawa niya ang tinawag na nilikha niya ang lupa, nilikha niya ang mundo, mga kapatid, nilikha niya ang hayop, nilikha niya ang mga halaman, mga kahoy, mga kapatid. Ginamit niya ang salita. Ang tanong, anong klaseng salita? Dito po, kung basahin po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 5, na by the word He created, mga kapatid, at saka Hebrews chapter 11 verse 3 po, mga kapatid at kaibigan, dito po ay sa salitang Griego ay rema. Anong ibig sabihin? Yung tinatawag na spoken word, that is rema. So, dito sa John chapter 1, mga kapatid, nakakapagtaka, hindi po rema ang ginamit dito. Mamaya i-explain po natin yan. Ano po bang ibang example na tinatawag na rema? Which is, bakit ba natin binabalikan ito, mga kapatid, sa salitang Griego? Kasi po, mga kapatid, dito po sa ating lingwahe, okay, nagkakaroon po tayo ng minsan na misinterpretation dahil po parehong word, pero pagbalikan po natin sa salitang Griego, mayroon palang dalawang pinagmulan. Ito ay logos at saka rema, kagaya ng hell, mga kapatid. Merong pag binasa natin sa English na hell, ito ay may Hades, pero sa iba naman ay Gehenna, which is the lake of fire. Yung isa naman, Hades, which is libingan. Kaya po napakahalaga, mga kapatid at kaibigan, na babalikan po natin konti ito pong tinatawag na salitang Griego. Ngayon, doon po sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi doon, mga kapatid, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na manggagaling sa Diyos, sa bibig ng Diyos. Sabi doon, mga kapatid, ano ba yung salita doon? That is rema. Ayan, rema po, mga kapatid, hindi logos. Ngayon, pupuntahan po natin itong tinawag na logos. Ano ba itong logos, mga kapatid? Doon sabi sa John chapter 1, in the beginning was the logos or the word. Yung word doon, mga kapatid, hindi rema, ngunit ito ay logos. N-R-K-N-H-O-Logos. Sabi doon, mga kapatid, nang pasimula, nandoon na yung logos or salita. Okay? Hindi siya rema, mga kapatid. Ibig sabihin, yung tinutukoy dito na salita, hindi yung spoken word na nagsasalita ka, hindi, mga kapatid. Ano ba itong logos? Ang logos, mga kapatid, ito ang ibig sabihin ay plan and mind of God. Ito ay plano, purpose, reason. Ayan, yan po ang tinatawag na logos from the word logic po, mga kapatid. Ayan, lohika. Ayan. So, pag sinabi nating plan and purpose of God, madali po nating maintindihan, mga kapatid, kung malaman po natin ang kahulugan ng logos. Sa simula, nandoon na po yung plano ng Diyos. Nandoon na po yung kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Ayan. So, bago pa niya lalangin ang sanglibutan, nandoon na po yung kaisipan ng Diyos. So, yun po ang tinutukoy, mga kapatid, na bago niya nilikha ang sanglibutan, in the beginning was the Word.
Kasi kung ito ay tumutukoy sa Godhead, in the beginning was God, lalabas po mga kapatid, kukontra po yan sa mga maraming talata sa Biblia. Ang sabi naman ng iba, in the beginning was the Son. Parang iba ata pakinggan mga kapatid, nauna yung anak kaysa ama. Ayan. Sabi naman ng iba mga kapatid na sa simula, yun na daw yung talagang nauna ang salita. Alin ba talaga yung nauna? Yung nagsasalita o yung salita? Ayan. Dito mga kapatid, maintindihan po nating mabuti. Ito pong tinawag na logos, na pag sinabi pa lang logos, hindi lang ito spoken word kasi hindi rema ang sinabi kundi in the beginning was the word. Nandoon na yung plano ng Diyos. Ngayon, anong klaseng plano ng Diyos? Punta po tayo dito mga kapatid sa pangalawang sentence. Nasabi niya dito, and the word was with God. Ano ba yung word was with God? Sa salitang Griego, ito po ay kaihologos en prostonteon. Okay? Ano ba ito mga kapatid? Kaihologos en prostonteon. Sa simula, nandoon na yung plano, kaisipan ng Diyos, at ang kaisipan ng Diyos, sabi doon mga kapatid, prostonteon. Ano ba yung prostonteon? Mababasa natin itong prostonteon mga kapatid, was with God, dito po sa Hebrews chapter 2 verse 17, kayo na lang po ang magbasa po mga kapatid at kaibigan, mababasa po natin dyan na doon mga kapatid nakalagay dito, na sabi niya, pertaining to God. Ayan. Pag sinabi pala nating prostonteon, pareho po ang ginamit nila doon dito po sa Hebrews chapter 2 verse 17 na may word doon na pertaining to God. Anong ibig sabihin? Yung plano ng Diyos ay pumapatungkol doon sa kanyang sarili, doon sa Diyos mga kapatid. Kaya pag sinabi po na ang Biblia, the word was with God, hindi po ito dalawang persona na magkaharap. Sabi nila ang salita ay kasama ng Diyos eh. Hindi mga kapatid, kasi lalabas maging dalawa ang Diyos mo dito po mga kapatid. Because hindi naman niya sinabi, and the word was with person. Hindi eh, God ang pinag-usapan. Kung gagawin mo yung dalawa, lalabas dalawang God yan mga kapatid at kaibigan. Ngunit ano ba ang ibig sabihin, the word was with God? Kanina, ang salitang word ay logos or plano. Plano, prostonteon, pumapatungkol sa kanyang sarili. Planong pumapatungkol sa kanya sarili mga kapatid. Logos, prostonteon, sa kanyang sarili bilang Diyos. Kaya nga, theon mga kapatid, hindi theos. Every time ginamit po ang salitang theon, that is a singular form of theos, kagaya ng Elohim, na ang singular niya ay El or Eloah, mga kapatid at kaibigan, na ito ay pumapatungkol sa espesipikong bagay mga kapatid, na mayroon siyang tinutukoy mga kapatid, hindi siya in general. Ayan. Kaya sabi ng mga kapatid, logos prostonteon. Ang plano niyang patungkol sa kanyang sarili. Anong plano niya patungkol sa kanyang sarili bago pa niya lalangin ang sanglibutan mga kapatid? Ang plano na yun mga kapatid ay siya ay paparito sa atin, maging ating tagapagligtas. Alam na kasi ng Diyos mga kapatid na tayo'y magkasala eh. Bago pa niya nilikha ang tao, alam na actually ng Diyos, bago siya So, mga kapatid, maganda dito at napag-usapan natin itong ganitong bagay po mga kapatid at kaibigan. So dito, sabi niya, planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Anong klaseng plano? Alam natin mga kapatid, hindi natin ito matalakay dito lahat mga kapatid, although tatalakayin ko ito din sa Gospel Force. Pero bibigyan natin dito mga kapatid ng kapaliwanagan. Ano ba itong sinasabi ng John chapter 1 verse 1? Ano ba kanyang plano? Kung basahin po natin ang buong propesya ng Lumang Tipan, ito po halos lahat ay pumapatungkol sa pagparito ng Misaya. Ano ba yung Misaya? Ang Misaya is the anointed one or mismong yung Diyos na nag-iisang Diyos na lumikha ng mundo na tinawag nilang king sa mga Hudyo mga kapatid, na tinawag nilang hari, makapangyarihan sa lahat. Siya ay paparito para mga kapatid maging savior ng mga tao. Yan po ay plano niya mga kapatid. Kaya nga po hindi po siya inaccept ng mga Hudyo eh. Kasi ang akala ng mga Hudyo, paparito si Jesus Christ na nakasuot ng korona kasi siyempre siya yung Diyos eh. Siya yung nag-iisang hari eh. So, mga kapatid, kung basahin po natin ang Lumang Tipan sa mga propesya, halos ito lahat mga kapatid ay pumapatungkol po sa kanyang kapahayagan sa laman. Ayan. Kaya sabi ng mga kapatid, and the word was God. Yung mismong plano mga kapatid ay yung Diyos. Kasi yun pong plano niya ay pumapatungkol mismo sa kanyang pagka-Diyos po mga kapatid na siya po ay mahayag sa laman. Kaya po sa John chapter 1,
verse 20 po, 14 po mga kapatid, John chapter 1 verse 14, and the word became flesh. Yung plano ng Diyos nag-came into existence mga kapatid, na ang Diyos po ay nahayag sa laman. Kaya kanina nabanggit natin, logos prostonteon, ang plano ng Diyos patungkol po sa kanyang sarili mga kapatid, na ano, John 1:14, na siya po ay mahayag sa laman mga kapatid. So, nung pasimula, nandoon na ang tinatawag mga kapatid na logos, which is tinawag na plano, kaisipan ng Diyos bago pa niya likhain ang sanglibutan, bago pa niya lalangin ang mundo po mga kapatid, ay nandoon na ang kanyang tinawag na plano. Anong klaseng plano? Hindi po ito lang plano na kung paano niya likhain ang mundo mga kapatid, kundi plano mga kapatid na tumutukoy sa kanyang sarili. Malinaw po yan, logos and prostonteon, na plano niya patungkol sa kanyang sarili mga kapatid, na siya po ay mahayag sa laman. Ayan po, yan po ang ibig sabihin po mga kapatid at kaibigan. Kasi kung ito ay plano niya patungkol lang sa kung anumang creation dito sa mundo mga kapatid, dapat rema ang ginamit. Maintindihan natin ito, logos ang ginamit, logos prostonteon, plano niya sa kanyang sarili mga kapatid, na siya ay mahayag sa laman. Kaya po sabi ko nga kanina, dapat nating unang malaman ano ba yung konteksto ng John chapter 1. Kasi ang konteksto ng John chapter 1 is the creation, mga kapatid, at ang kapahayagan ng Creator, na magpakilala yung Creator mga kapatid at kaibigan. Kaya nga po doon sinabi in the beginning. Ngayon, dito mga kapatid, may sinabi po dito ang Revelation chapter 13 verse 8. Sinasabi doon mga kapatid, before the foundation of the world, the lamb was already slain. Sabi doon mga kapatid, bago pa man nilikha ang sanglibutan, ang lamb, which is si Jesus Christ ang tinutukoy mga kapatid, ay naipako na sa cross. Naibuhos na ang kanyang dugo mga kapatid, sabi ng Revelation chapter 13 verse 8. So ang tanong, paanong naibuhos na mayroon ng sacrifice na kumbaga yung lamb na si Jesus Christ, paano naipako na siya sa cross? Hindi pa nga na-create ang tao. Hindi pa nga na-create ang mundo kasi before niya ginawa ang sanglibutan, paano siyang nandun na? Kaya ito yung mga paniniwala mga kapatid at kaibigan, na sabi nila mayroong tinatawag na eternal son. Okay? Hindi po ito eternal son mga kapatid at kaibigan, kasi nga kung sasabihin mong eternal son na yung logos diyan ay ang son, and then mga kapatid lalabas doon na in the beginning was the eternal son. Paano naging eternal? Mayroong ngang beginning mga kapatid at kaibigan. Ayan. Kaya dito po mga kapatid, paano ba siya nandun na? Paano bang nandun na? Naipako na in the plan, logos, in the plan and mind of God. Tapos na po mga kapatid. Naisip na niya, alam niya kasi ang mangyayari mga kapatid in the future. Okay? Wala po, kaya nga sabi ng Biblia, God is the God of eternal. He is eternal God. Mga kapatid, ibig sabihin, walang simula, walang katapusan. He is not controlled, He is not confined with the time po mga kapatid at kaibigan. Ibig sabihin, kung sa kaisipan ng Diyos, nandoon na naipako na ang tinatawag si Jesus Christ sa cross. Okay? Naibuhos na ang kanyang dugo sa atin before the foundation of the world. Malamang nandoon na ipanganak na siya sa kaisipan ng Diyos mga kapatid. Kaya nga po dito mga kapatid, nung lalangin po niya ang tao, sabi niya, let us make man in our image. Bakit image mga kapatid? Ano bang image ng Diyos mga kapatid? So before niya kinreate si Adan, nandoon na sa kanyang isipan mga kapatid yung tinatawag na kanyang plano, na alam niya actually anong image niya mga kapatid, na siya ay ipinanganak. Kaya nga po sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of that invisible God. Siya po yung larawan ng hindi nakikita ng Diyos. When God says, let us make man in our image, anong image niya? Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Paano nangyari yun? Hindi pa siya naipanganak. Hindi pa nangyari. Kasi ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, in the fullness of the time, God sent forth His Son, made of a woman. Ginawa ng isang babae. Paano yun? Wala pang ang babae. Kasi si Adan pa lang ang nilikha. In the mind and plan of God mga kapatid at kaibigan, nandoon na po siya mga kapatid. Kaya po, hindi ibig sabihin mga kapatid, nandoon na yung Son na nag-exist eternally, kundi mga kapatid, nandoon na yung kaisipan ng Diyos na ang anak na siya, na Diyos Ama, na Creator, ay magkatawang tao at tawagin na anak po mga kapatid at kaibigan. Ayan, kaya sabi dito, He is the firstborn. Dapat ang firstborn si Cain or si Adan. Si Adan, hindi naman ipinanganak. Pero mga kapatid, bakit siya ang firstborn? Kasi bago niya nilikha si Adan, nandoon na po sa kanyang kaisipan na siya ay magkatawang tao po mga kapatid at kaibigan.
at doon niya inihalin tulad ang mukha ni Adan sa kanyang imahe na tao po mga kapatid. Mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, dito, marami po tayong mga mababasa dito mga kapatid. I think mahaba na ang aking explanation. Praise the Lord. At medyo mahaba talaga itong topic mga kapatid. Pero hindi na po ako dito, medyo malapit na po tayong matatapos mga kapatid. Iksian ko lang mga kapatid. Praise the Lord. Dito po sa Romans chapter, 1 Peter po mga kapatid. Praise the Lord. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 20, sabi po dito mga kapatid, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest these last times for you. Sabi niya, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Nung una mga kapatid, nandoon na siya sa kaisipan ng Diyos, ngunit naihayag lamang dito po sa ating kapanahunan in the last times, in the last days po mga kapatid at kaibigan. Ayan, dito rin po naman sa Romans chapter 16 verse 25 po mga kapatid, ang sabi dito, at ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga ng natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sabi dito mga kapatid, according to the revelation of the mystery, ngayon na-reveal sa atin yung mystery which was kept secret since the world began. Ayan. So, dito mga kapatid, malinaw na ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, ang ating Diyos po mga kapatid na lumikha ng sanglibutan, may plano siyang ihayag ang kanyang sarili na kaya tinawag siyang anak po mga kapatid nung siya po ay nagkatawang tao. Kaya ito po ang sabi ng Book of Isaiah chapter 46 mga kapatid na sabi niya, declaring the end from the beginning. Nung una pa naman, nung una pa lang mga kapatid, dineclare niya yung end mga kapatid, dineclare niya yung end kahit nung una pa lang, declaring the end from the beginning, at mababasa rin naman natin yan mga kapatid, Romans chapter 4 verse 17. Ang tanong, sino yung logos doon? Yung ama ba or yung anak? Ayan. Mga kapatid, kung maintindihan natin yung paliwanag, kung sino yung logos doon, yung ama ba, yung anak? Pag sinabi kasi nating logos is a plan and mind of God. Sa mga katuwid mga kapatid, kung intindihin natin yung buong context ng John chapter 1, ang logos ay yun yung plano ng Ama na tagapaglikha na mahayag siya sa laman na tatawaging anak. So I think mga kapatid, malinaw, in the beginning, nandoon na yung plano ng Diyos. Anong klaseng plano? Hindi ito sa creation lang na kung ano-ano, kundi mga kapatid, ito ay pumapatungkol, plano sa kanyang sarili mga kapatid na John 1:14, na siya po ay mahayag po mga kapatid sa laman, at nangyari po yan mga kapatid, John 1:14, the word, that plan, came into existence, and that is our Lord Jesus Christ. But that plan mga kapatid, yung nagkatawang tao, hindi yung kanyang kaisipan lamang, kundi yung mismong nagsasalita mga kapatid, yung mismong nagpaplano, kasi nga yun nga yung plano niya mismo sa kanyang sarili. Kaya sabi ng mga kapatid, and the word was God. So Brother Joey, sa mga karagdagan po ang aking pong ibabalik, baka po may mga maidagdag dito po sa ating topic, at salamat po sa panahon mga kapatid na ibinigay po sa atin para po ma-share ang konting sharing po mga kapatid patungkol po sa Biblia. God bless. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat, Brother BJ, sa napakaliwanag at napakaganda ng pagpapahayag, presentasyon ng ating kapatid na si Brother BJ patungkol po sa Logos and Rema. No? At pinasadahan din po niya ang tinatawag na prostonteon and yung theos. No? Okay? So bilang karagdagan, may idadagdag pa ba ako doon? Parang nasakop na lahat ng ating kapatid na DJ, no? Siguro kakaunti lang, no? Mga kapatid, sa Bible, ito ay tinatawag na word, no? At sa Strong's G3056, ito po ay tinatawag naman na logo sa transliteration. At sa part of speech is masculine. So kapag sinabing masculine, mga kapatid, considered to be characteristic of men. At nakapaloob po dito mga kapatid, sa logos ang tinatawag na a word as embodying an idea, no? At ang pinaka-origin is yung tinatawag na Lego. Yan, from Lego, something said, including the
divine expression o banal na pagpapahayag in John chapter 1 verse 1. So doon nga sinabi ng ating kapatid na BJ na ito po ay pumapatungkol sa logos at hindi po pumapatungkol sa word na rema. Kaya kung papansinin po natin, sinasabi ng talata sa Biblia in John chapter 1 verse 1, sa MBB, sa Magandang Balita Biblia, nang pasimula ay naroon na ang salita, logos, no? Ayon doon sa sinabi ng ating kapatid na si Brother BJ, maaari ba sabihin natin na nang pasimula ay naroon na ang tinatawag na God the Son? So meron ba talagang God the Son? Ayan. So kaya kung papansinin, doon sa MBB ng pasimula ay naroon na ang salita or logos. Bakit? Sapagkat ito ang kaisipan ng Diyos na sa pamamagitan po ng kaniyang kaisipan o plano ay nilikha ang lahat ng bagay na kaniyang sinalita, rema. So dito napapasok ang terminong rema. Sa rema na makikita in Matthew chapter 4 verse 4, at sa iba pa gaya ng Mark chapter 14 verse 72, ito ay pumapatungkol po naman doon sa mga bagay na sinasalita. A thing is spoken, no saying of any kind, gaya ng pag-uusap ni Jesus at ng diablo doon sa Matthew chapter 4 verse 4. Yung subject doon is yung stones na gustong ipagawa ng diablo na tinapay kay Jesus. So, nakacentralize po ito, yung mga sinasalita nila, rema, doon sa stones. So, doon sa Hebrew chapter 11 verse 3 naman, sinasabi, ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita. Rema pa rin. Ang ginagamit at hindi po ang logos. Kasi nga, kung ang palagay natin sa Biblia, lahat na mababasa natin na word is i-consider natin as a logos, at hindi natin i-check ang context, maliligaw po tayo mga kapatid. So ibig sabihin lamang na ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang kaisipan, logos, ay kaniyang sinasalita, rema, ang lahat ng bagay na magaganap. Ulitin ko po. Ibig sabihin lamang na ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang kaisipan, logos, ay kaniyang sinasalita, rema, ang lahat ng bagay na magaganap. Okay, so sa John chapter 1 verse 1, sa Strong's, kung titignan natin, same lang din naman sa G2316. So mula sa transliteration, definition, and origin is almost the same lang. So ginamit ang theon and theos para ma-identify na yung nagsasalita ay ang salita na mahahayag sa laman. So yung proston theon, narinig na natin kay kapatid na BJ, kaya hindi nga maaari na Diyos ang nagsasalita at Diyos din ang salita. Dahil lalabas na dalawa ang Diyos dyan, ang nagsasalita at ang salita, kung ipagpapalagay po natin na iba ang salita doon sa nagsasalita. Okay, so sa hindi po pagtatagal mga kapatid, tignan naman po natin ang magiging view dito ng ating kapatid na si Brother Apostolic Heritage, no, Brother Joel Magno. Bro, go ahead bro. Ano ba ang iyong masasabi dito, bro? Bro, nakamute ka, nakamute. Ayan, nakamute. Praise the Lord. Yun po mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Siguro po, ang maidagdag ko na lang ay kaunti na lang mga kapatid dahil maliwanag po na ating narinig mga kapatid na ang logos sa John 1:1 ay hindi po ito tinatawag na Son of God gaya ng paniniwala ng iba, kundi ito po ay plano ng Panginoon na mangyayari sa hinaharap mga kapatid na walang ibang gaganap kundi ang Diyos din po mismo. Ayun po kay Brother Joey at kay Gospel Force, Brother BJ, napaka maliwanag po ang kanilang pagtuturo patungkol po sa logos at saka yung sinasabi na God, the logos was with God sa John chapter 1 verse 1. Yun na lang po Brother Joey, ibabalik ko po sa iyo ang pagkakataon. Okay, ayan, maraming salamat kapatid na Joel. So, sana po maging clear sa atin mga kapatid, napaka-importante po nito bilang tayo po na tumitindig. Ayan, tumitindig, dapat buo ang ating explanation, yung pag-aaral continuous po ito, hindi po tayo nagsasara dito mga kapatid ha. Continuous po tayo dito, open po tayo sa lahat ng bagay. Ngayon po ay sana maging clear o malinaw sa atin. Bagaman ito ay hindi pa talaga kabuuan, no? Dahil napaka lawak ng talakay na ito ng John chapter 1 verse 1 to 14. Okay, mga kapatid, ngayon po ay titignan naman po natin ang
ang kapahayagan ng ating kapatid na si Apostolic Heritage, Brother Joel Magno. Patungkol po ito sa kung ano po ba talaga ang magandang gamitin o ano ba talaga hindi magandang gamitin eh. Ano ba talaga yung termino na dapat na ginagamit natin as a one God believer? No, tama ba nasasabihin natin according to John chapter 1 verse 1, tama ba nasasabihin natin yung o gagamitin natin yung terminong transformation? Ayan, ito po ay about sa bosom ni Mary. Transformation ba o ang terminong became? So, alin ba dito at meron ba talagang tinatawag na gaddasan? Okay, ipapaliwanag po iyan ng ating kapatid na si Brother Brother Apostolic Heritage, Brother Joel Magno. Go ahead, bro. Your time. Okay, go ahead. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi muli sa ating lahat mga kapatid, sa lahat ng viewers and followers ng Commission at Gospel Force. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi. Praise God. Ngayon po mga kapatid ay bibigyan natin ng kasagutan ang katanungang tama bang gamitin ang salitang transformation o ano ba ang magandang sabihin natin patungkol sa pagpahayag ng Diyos sa laman. Marami po kasi tayong nakaka-encounter na nagtuturo mga kapatid na nung ang Diyos daw ay nahayag sa laman, nag-transform daw siya mga kapatid, pero titingnan natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Una mga kapatid ay tingnan natin kung ano ba ang meaning ng transformation. Ang ibig sabihin ng salitang transformation ay ang pagbabago sa anyo or hitsura mga kapatid. Example, unggoy na naging tao. Praise God. Pero although mga kapatid, alam natin na may mga tao na mukha lang unggoy, pero hindi ibig sabihin na galing talaga tayo sa unggoy o galing ang tao sa unggoy mga kapatid. Amen? Another example ng transformation mga kapatid ay tubig na naging alak. Okay? Na para bang sinasabi ng transformation na ang nature mo as water ay napalitan ng ibang nature. Praise God. Yung nature mo as water, tapos yung water ay walang lasa, nung naging alak siya pag ininom mo, meron na siyang lasa, nag-iba na yung nature niya mga kapatid, okay? Kaya ang salitang transformation mga kapatid ay masasabi kong ito ay hindi akma na gamitin natin at i-apply sa Diyos. Bakit mga kapatid? Because sabi ng Bible, God is Spirit, John chapter 4 verse 24 at sinusuportahan po ng Malakay chapter 3 verse 6, ang sabi doon, I am the Lord, I change not. So ibig sabihin, ang Diyos ay immutable mga kapatid, na ang ibig sabihin, God does not change mga kapatid. According sa Malakay chapter 3 verse 6, okay? Pwedeng mga kapatid, pwede siyang gumamit ng bagay to connect people sa Old Testament mga kapatid, kagaya nung nagdwell siya sa burning bush. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hindi na spirit at nagiging burning bush na siya mga kapatid. Amen? Gumagamit siya ng mga bagay para ma-express niya ang kaniyang salita sa mga tao, ma-express niya ang pagmamahal sa tao mga kapatid, okay? So sa madaling pagkasabi, hindi akmang gamitin ang terminology na transform mga kapatid. Amen? Okay. Ang nature ng Diyos mga kapatid ay hindi nagbabago, kaya nung siya po ay nahayag sa laman, ay nanatili pa rin siyang espiritu at hindi po siya naging tao mga kapatid. Okay, ngayon, mamaya po ay liliwanagin natin. That's why si Jesus mga kapatid ay mayroong tinatawag na dalawang katangian, dual nature sa English. The human nature of Jesus ay nagre-refers mga kapatid sa kanyang human flesh or sa na tinatawag namang anak ng Diyos o yung outward na appearance siya mga kapatid. At the human nature of Jesus refers to the human flesh mga kapatid, yung sinasabi ko kanina na outward appearance mga kapatid. At ang divine nature of Jesus ay tumutukoy naman po sa espiritu which is the Father mga kapatid na nanahan sa kanya. Amen? Okay, ang laman na kinikilalang anak ng Diyos mga kapatid ay hindi yun ang ama, kundi ang nasa loob noong laman na ang espiritu mga kapatid. Ang Diyos ay nahayag sa laman through the incarnation of His Word. Ang ibig sabihin ng ang salita ay nagkatawang tao, it is referring to the plan or thought of God incarnate mga kapatid. In John chapter 1 verse 14, or it became reality. Sa ibang terminology mga kapatid, tinawag itong the plan came into existence mga kapatid. Ang plano ay nagkaroon ng katuparan or ang plano mga kapatid ay ginampanan niya na mga kapatid. So I should say mga kapatid directly that the incarnation of the Logos is God's manifestation in the flesh mga kapatid. The Spirit is not changed into flesh. However, we can say that God was manifest in the flesh mga kapatid ayon sa 1 Timothy 3:16. Okay?
pag sinabi nating logos, pwede nating i-apply doon ang salitang incarnate. Pero pag sabihin nating Diyos, mga kapatid, hindi natin pwedeng gamitin ang incarnate kasi kapag kasabihin nating incarnate sa Diyos, parang sinabi natin na ang Diyos ay nag-transform. Praise God. Kaya maliwanag po, John chapter 1 verse 14, na ang sinasabi doon, mga kapatid, ang Word ang nag-incarnate. Tapos sa 1 Timothy 3:16, ang Diyos ang nahayag sa laman. Okay? I hope we understand, mga kapatid. The Word was made flesh, mga kapatid, in the sense of coming in the flesh. Okay? John chapter 1 verse 14. And that is what we mean by incarnation, mga kapatid. The Logos incarnate, but God was manifest, mga kapatid. Okay? Pwede pala natin gamitin ang salitang incarnate in the flesh sa Logos at hindi pwedeng i-apply sa Diyos kapag sabihin kasing incarnate, parang sinasang-ayunan natin ang terminology na ang Diyos ay nag-turn into flesh, mga kapatid, naglipat, nagbago ng nature, mga kapatid. Pero naunawaan natin na sa kakapahayagan niya sa laman ay ma-identify natin ang Diyos at ma-identify natin ang tao because of the duality of Jesus, mga kapatid. Okay? Kumbaga, ang plano ay nag-incarnate or naging tao at ang Diyos ang nahayag, mga kapatid. Okay, maliwanag ba sa atin? Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na dalawang persona kasi ang Logos ay ang Diyos mismo, mga kapatid, sabi ng John chapter 1 verse 1. Mga kapatid, the Word was God, mga kapatid. Kumbaga, ang plano, nag-incarnate or the plan came into existence, mga kapatid, pero ang Diyos ang nahayag talaga, hindi yung salita. Okay? Sa pagpatuloy, mga kapatid, gusto ko pong ipahayag sa inyo ang process ng incarnation. Pero ang process po ng incarnation ng Logos, mga kapatid, or ang Spirit, which is the only living God, kasi yung Logos, mga kapatid, pinaniniwalaan natin na ito yung ang gumanap ng incarnation ay ang Espiritu mismo, mga kapatid, which is the Holy Ghost, mga kapatid. Okay? Ang Spirit ay napunta sa womb ni Mary at si Mary po ay nagbuntis, mga kapatid. Kasi kung titingnan natin science, mga kapatid, kapag ang cells ng lalaki ay mapunta sa womb, magpo-produce ng bata. Pero ang dito naman po sa nangyari kay Mary, hindi naman po ang cells ng tao ang napunta sa womb ni Mary, kundi ang Holy Spirit, mga kapatid, according to Luke chapter 1 verse 35, mga kapatid. And ayun po, napakalinaw ng sinasabi ng talata. Si Mary ay nagbuntis at nanganak ng isang batang lalaki na hindi galing sa lalaki, kundi galing sa Espiritu. Basahin po natin, mga kapatid, Luke 1:35. Kung meron kayong Biblia dyan, basahin nyo na lang dyan, okay? And this is what we call the Logos incarnate, mga kapatid, or ang plano ay natupad na at Diyos ang nahayag. Kasi ang Logos ay ang Diyos mismo, mga kapatid, okay? Ang ipinanganak ay tao, hindi ang Diyos, mga kapatid, or Espiritu, because the Spirit is without bones and blood, at hinalintulad ito, mga kapatid, sa hangin na hindi natin nakikita, sabi ng John chapter 3. Praise God. So ayun po, mga kapatid, malinaw na ang ipinanganak ni Mary ay tao at hindi po Espiritu, mga kapatid. Pero ang Diyos or Spirit ay nasa loob noong tao, mga kapatid, na ang pangalan ay Jesus. I hope we understand, okay? That's why, mga kapatid, sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 10, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Huwag niyo pong mamaliin, mga kapatid, ang aking sinasabi na ang ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Okay? Ang sinasabi ni Jesucristo, mga kapatid, ay para bang sinasabi niya na ang Espiritu ng Ama ay nasa akin. Romans chapter 8 verse 9, napakalinaw doon, mga kapatid, na ang Espiritu ng Ama ay yun talaga din yung Espiritu ni Christ, mga kapatid, or ni Kristo. Okay? Ilang oras ba ako dito, Brother Joey? Sige lang, bro. Take your time. Okay, Sige. Ako sa mag-presentation mo, bro. Okay? Jesus is a complete human. That's why, mga kapatid, nagugutom siya, kumakain siya, at umiinom. But it does not mean, mga kapatid, na tao lang talaga siya. Okay? But Jesus was God from the beginning of His human life. Kaya sabi ng iba, nararapat daw na tawaging God the Son dahil si Jesus ay ang kapahayagan ng Diyos sa laman, mga kapatid. Okay? Pero aalamin po natin. And it is not a license, mga kapatid, na sabihin natin na ang Son of God is God the Son, mga kapatid. Okay? Dahil si Jesus ang kapahayagan ng Diyos sa laman, ay sabihin na nating God the Son. Wala pong ganun, mga kapatid, dahil nung ang Diyos ay nahayag sa laman, ang Son po doon ay hindi po Diyos, mga kapatid, kundi yun po ay tumutukoy sa kanyang
humanity. At ang spirit po doon, yun po ang Diyos mga kapatid, which is the Father Himself mga kapatid. Okay? Ang title na Son of God mga kapatid ay hindi ito Diyos mga kapatid. Okay? The Son of God refers to the human nature of Jesus Christ, which is the human flesh mga kapatid. Okay? Let us note mga kapatid that there is only one God, which is the Father of all creation, and the Son of God is not God the Son, because the Son of God is limited to time mga kapatid in Galatians chapter 4 verse 4. And it's begin with God manifested in the flesh. Nagsimula lamang ang sonship mga kapatid, or yung Son of God, nung ang Diyos po ay nahayag na sa laman. Okay? Sa madaling pagkasabi, kung hindi nagmanifest ang Diyos sa laman, ay walang Son of God mga kapatid. Okay? I hope mga kapatid na naintindihan natin. Okay, ulitin ko, there is only one God, the Father of all creation. Malakay chapter 3 verse 10. And if we consider that the Son of God is God, dalawa na ang Diyos natin mga kapatid. Okay? Ang kapahayagan ng Diyos sa laman ay hindi Diyos kundi tao. Pero ang tao na yun mga kapatid ay nagpo-possess ng dalawang nature o dalawang katangian. Ang Espiritu, which is the Father of all creation, ang laman mga kapatid, ang nakikita natin nung siya po ay nagpahayag sa laman ay tinatawag siyang the Son of God. Ayun po, kanina mga kapatid, kay Brother Beijing, napakalinaw po ng kanyang pagkapaliwanag. Okay? Okay, para mas maintindihan natin mga kapatid, uulitin ko, ilagay natin sa ating isip na meron lamang nag-iisang Diyos na nahayag sa laman na tinatawag na Son of God at hindi God the Son. Even the apostles mga kapatid ay ina-acknowledge nila na si Jesus ay Son of God at hindi God the Son. Pero pwede naman nating sabihin mga kapatid na Jesus has dual nature. Pero hindi natin pwedeng sabihin na the Son is God mga kapatid. Okay? Kasi kapag sabihin natin the Son is God, parang sinasabi natin nag-exist na siya from eternity mga kapatid, from the beginning. Okay? Parang sinasabi na natin nag-exist na siya. Pero ang sinasabi po ng John chapter 1 verse 1, sa Logos mga kapatid, nag-exist siya as a plan. At ito po ay natupad, na-execute sa New Testament mga kapatid. Okay? At ang nagpahayag mismo na yon ay hindi ibang Diyos o hindi ibang persona, kundi ang Diyos mismo mga kapatid. Okay? Tinawag siyang Son of God mga kapatid dahil sa womb ni Mary, sa Luke chapter 1 verse 35, ang tao na ipinanganak ni Mary ay galing sa Espiritu mga kapatid, kaya siya tinawag na Son of God, hindi siya galing kay Jose na pwede mong tawaging na son of son of man. Kaya ayun mga kapatid, kay masasabi nating the Holy Spirit ang pumunta doon sa womb ni Mary at nag-produce ng bata, at yung bata na yun mga kapatid ay merong tinataglay na dual nature, at maintindihan natin ang dual nature, ang divinity ay tumutukoy sa Spirit ng Diyos, which is the Father Himself mga kapatid of all creation, at saka yung Son ay pumapatungkol sa kanyang visible appearance mga kapatid. Okay? Ito po mga kapatid, ang gusto ko pong itakil na ang human ay nag-compose ng 3 elements mga kapatid: body, soul, and spirit. Ang body ni Jesus mga kapatid ay nag-represents as a Son of God. Pero yung visible manifestation of the invisible God mga kapatid in the flesh is not another person, and the Spirit of Jesus is the Father. Sinabi ko kanina, Romans chapter 8 verse 9. Kaya kung maintindihan natin mga kapatid ang sinasabi ng John chapter 14 verse 9 na hinahanap nila ang Ama, ang sabi ng Panginoon, ang nakita sa akin ay nakita na sa Ama. At sabi niya sa verse 10, hindi ako gumagawa sa mga bagay na ito kundi ang Ama na nasa akin. Pinapatungkulan niya mga kapatid na ang Espiritu ng Ama ay nasa kanya, kasi pag sabihin natin siya mismo ang Ama, hindi naman natin makikita ang Ama, kasi ang Ama, which is God mga kapatid, ito po ay Spirit. Okay? At ang Spirit po ay hindi po naging tao. Okay, ayun po. I hope we understand mga kapatid. Siguro, hindi ko na siguro hahabaan mga kapatid. Alam ko mayroong may dagdag ang ating mga kapatid. Brother Joey Solayaw ng Commission at Brother Beijing ng Gospel Force. Ngayon po, ibabalik ko po sa ating kapatid, Brother Joey. Okay, ayan. Maraming salamat sa kapahayagan, Brother Joel Magno ng Apostolic Heritage. At sa hindi po pagtatagal mga kapatid na po, tatawagin natin si Brother BJ para sa kung ano ba yung kanyang reaction or maidadagdag doon sa kapahayagan ng ating kapatid na si Brother Joel. Brother BJ, go ahead bro. Ayan, so salamat Brother Joey. So sa oras na ito mga kapatid, yung
masasabi ko lang doon, I think malinaw naman mga kapatid, ano, although hindi ko kayang itapik dito lahat yung as kabuuan kasi talagang malawak ang pinag-usapan dito mga kapatid. Pero doon po sa kanina sa unang pahayag ni Brother Joel tungkol doon sa transformation, may mga iilan akong mga nakausap although naunawaan ko ang kanilang mga paliwanag, mga kapatid at kaibigan, ano. Kaya lang pupunta pa rin tayo doon sa tamang terminology na ating gagamitin. Kasi kung saan ka man magbabasa, mabasa ka man ng Merriam-Webster, even babalikan mo yan sa Greek, yung word na transform, ibig sabihin to change. Na halimbawa, tayo ay we are transformed from darkness to light. Nang ibig sabihin mga kapatid, hindi na tayo namuhay doon sa tinawag na darkness, kundi dito na tayo sa liwanag mga kapatid at kaibigan. So, wala pong ibang term ng meaning ng transformation sa nakita ko doon mga kapatid, even in dictionary, that is to make a change. So I think hindi siya fit na gagamitin sa kapahayagan ng Diyos sa laman na nag-transform siya. Kasi when we say nag-transform siya, ang isip kasi noon mga kapatid ay nawala na yung kanyang pagiging espiritu at naging laman na lang siya. At alam naman natin mga kapatid, nakuha ko yung pinupunto ni Brother Joel na ang tao po ay without spirit, it's dead according to the book of James po mga kapatid at kaibigan. So I think we must stick on what the Bible says. The Bible says God manifested on the flesh. So I think tama na gamitin kaysa transformation. But again, para dun sa mga nagpapaliwanag about transformation, yung pag-intindi po nila, hindi naman daw nawala ang espiritu, kundi nandoon pa rin yung espiritu na transform lang. Pero actually mga kapatid, kung susundan po natin yan, yung kumbaga laliman natin doon po sa talagang sa termino, ay yun po talagang meaning ng transform is to make change. Kaya po mga kapatid, sa mga oras na ito, actually depende na po yan sa tao kung ikaw ay mag-accept to learn. Kami nga ni Brother Joey, marami kaming mga bagay na mga natutunan. Kung mali, nagkakausap kami ni Sir David Bernard, nung nakorek ako tungkol sa mga view, edi na pride. So I think maliwanag po mga kapatid ang mga paliwanag ng bawat isa at ako ay nagpapasalamat sa ganitong mga panahon. So ibabalik ko siguro panahon kay Brother Joey, baka meron din po siyang may dagdag doon. Okay, so maraming salamat kapatid na BJ. May idadagdag pa ba ako doon? I think kumbaga para sa akin enough na siguro 'yun. So nabanggit naman yung about sa ano no. Ito na lang yung sa about sa development, no. Development ng fetus about doon sa womb ni Mary. Alam naman natin na ito yung tinatawag kasi na ano 'di ba? And without controversy, greatest mystery of godliness. Yan. So, yung mystery doon is wala namang kasing pagsisiping na nangyari or something doon kay between Mary and Joseph, pero sa pamamagitan ng Holy Spirit, ayan, na nasa bosom ni Mary, ay talagang doon nag-create ang Diyos, no, or I mean not create hindi doon kumbaga nagtalaga ang Panginoon. Ibig sabihin ko dito na nag-provide ang Diyos ng body. Kaya nga ang sinabi doon ng Panginoong Jesucristo, hain at handog ay hindi mo ibig, datapot iisang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ibig sabihin, naghanda ang Panginoon ng iisang katawan sa pamamagitan ng kanyang espiritu mismo. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang kaisipan, logos, sa pamamagitan ng kanyang plano, logos. Pero alam naman natin na yung plan doon, so gaya ng mga natakel natin, ay nangyari ito doon sa Old Testament. Okay? Yun yung kaisipan ng Panginoon na nahayag naman dito sa Galatians chapter 4 verse 4. Ayan. So yung development doon ng bata, hindi naman nawala doon ang Spirit of God. Still nananatili po doon ang espiritu ng ating Panginoon, dahil kumbaga nabalutan lang ito ng nabalutan lang ito ng laman, no? At yung espiritu ng Diyos ay talagang nandoon pa rin, hindi nahiwalay. Okay? So maraming salamat Brother BJ, pero sa paglilinaw po mga kapatid,
ano po, paglilinaw lamang po ito. Wala pong kinalaman ang anumang denomination patungkol po dito sa ganitong topic. Ano po, ito po ay base po sa Biblia na aming Yes. naging batayan. Biblia po ang naging batayan namin, mga kapatid. Kung ano po ang sinasabi ng Biblia, at ito po ay hindi lamang namin basta pinapaliwanag or take lang ng take, kundi ito po ay aming masuring pinag-aaralan po. Ayan, maging sa mga original na salin ay atin pong tinitignan, mga kapatid. Ngayon po, sa kapakinabangan at ikalalagong spiritual na magpapahayag, mga kapatid, tayo po ay magpapahayag naman patungkol po dito sa sino ba ang salita. Ayan. At sino ang nahayag sa laman. Ayan. Sino ba ang nahayag sa laman? Ang nagsasalita o ang salita? So, alamin po natin yan, mga kapatid. Okay? So, sa tagpong ito ay atin naman pong aalamin sa kung sino ba ang salita. Ayan. May mga ilan naman na mga Bible apologists ang hindi tumatanggap sa terminong sino. Okay? Brother Joey, nawala ka ata. Lag ata, bro. Ayan, so nawala si Brother Joey, mga kapatid at kaibigan. Ayan, salamat sa mga nandito. Brother Jose Palasige Jr. Ayan. Brother Weven Labisig. Praise the Lord. Thank you for watching, bro. Brother Mark Orale, Brother Dondon Kaayuhan. Ayan, God bless sa ating lahat. Ayan, Pablita Lusada. Praise the Lord. God bless, kapatid. Thank you for watching, Pastor Darlson. Sino pa dito, mga kapatid? Marami. Brother Mailadong Sonyo from Tarlac. Ayan. Sir Rone Anoya. Praise the Lord. Salamat po, mga kapatid. Marami po Sige, dito. bro. Salamat Tuloy din mo po lang, sa mga tuloy mo lang. nagko-comment. Tuloy mo lang Ayan. sa So mga ayan, nandito comments. na si Siguro Brother Joey. magbasa Ibabalik ko tayo. ang time. Naggi-greetings lang tayo, Brother Joey, habang wala Sige, ka. bro, tuloy mo lang. Praise the Lord. Ayan, Brother Kenneth. Ayan, Sir Kenneth Arabis. Ayan, Sir Barinyan, kapatid. Mikwa Angelito. Kapatid na Jeric Gapa. Praise the Lord. Thank you for watching. Ayan, commission. Praise the Lord. Tuloy. Okay, salamat Brother BJ. Okay, so tuloy natin, no. Salamat sa mga sa mga nakinig. Pasensya na po at nag-slow ang ating internet, but praise the Lord na natili tayo dito. So salamat po sa mga nananatili sa panonood kay kapatid na Gonzales, kapatid na Weben, kapatid na kay Reverend Richard Sarahon, kay kapatid na RD Sumaya, kapatid na Mark Orale, at nandito si Sister Dayan Sicorata. Ayan, mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Kay Teresa Labian, kay Cherry Line Tapia, kay Sir Kenneth Arabis. Ayan, so maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon, magpo-proceed po tayo, mga kapatid, no? Okay, so sa tagpong ito ay atin naman pong aalamin, no, sa kung sino ba ang salita. May mga ilan naman na mga Bible apologists, no, ang hindi tumatanggap sa terminong sino kung ang logos o salita ang tinutukoy, kundi ang ginagamit nila patungkol sa logos ay ang salitang ano. Okay? So, meron na agad dito contradiction, mga kapatid, base sa kung ano ba ang dapat o akmang gamitin na terminology, kung ang akmang gamitin ba ay sino o ano, kapag ang logos po ang pinatutungkulan. Okay, sa ibang Bible apologies, ginagamit nila ang term na ano kung ang logos ang tinutukoy. Sa makatuwid, ito ay ipinagpapalagay nila na isang banal na bagay. Gaya ng nasusulat sa book of Luke chapter 1 verse 35. Na sabi po doon, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing, ito yung sinasabi ko, holy thing which shall be born of thee,
shall be called the Son of God. Hindi po sinabi dito na God the Son, o tatawagin na Diyos Anak, kundi Son of God. Holy thing, no, nabanggit dito mga kapatid. So, dito kailangan natin na ma-identify kung ano itong holy thing na sinasabi, no? Kasi nga, gaya ng sinabi ko sa ibang mga Bible apologies na ang logos ay isa lamang banal na bagay, holy thing. According this verse in Luke chapter 1 verse 35. Pero suriin po natin mga kapatid, ano po? Suriin natin ang verse na ito. Alin baga dito ang tinutukoy na bagay? Ang katawan ba, flesh? O ang nakapaloob doon sa katawan, spirit? Okay? Dahil kung sasabihin po natin mga kapatid na ang logos ay isa lamang banal na bagay, sa makatuwid, wala itong tukoy na pagkakakilanlan dahil lalabas na mayroong nagmamay-ari sa bagay na ito. So alam naman natin na ang Espiritu ng Diyos ay hindi maaaring matawag na isang bagay sapagkat ito ang nagbibigay buhay doon sa bagay. Ulitin ko pa mga kapatid, bakit hindi natin kailangan tawagin bagay ang logos? Alam naman natin na ang Espiritu ng Diyos ay hindi maaaring matawag na isang bagay sapagkat ito ang nagbibigay buhay doon sa isang bagay. Okay, so malinaw na ang tinutukoy dito na holy thing o banal na bagay ay ang katawan at hindi ang Espiritu. Nakagawa ba ng kasalanan ng Panginoong Jesucristo? Hindi po. Ano po? Sapagkat nasusulat, hain at handog ay hindi mo ibig, gaya na sinabi ko, no? Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ito ang bagay na inihanda ng Diyos sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Okay? Kaya napakalino na dito na natumbok na natin na ang bagay na tinutukoy dito ay hindi yung espiritu, kundi yung flesh, yung laman. Okay? Hain at handog ay hindi mo ibig, datapot isang katawan ang inihanda mo sa akin at ang inihandang bagay ng Diyos, iyon po ang katawan na sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Sa makatuwid ay ang katawan at hindi ang espiritu. Kaya nga ang Son of God ay pumapatungkol doon sa pagiging human nature ng ating Panginoong Hesukristo, no? At pumapatungkol doon sa human pagiging human nature ni Jesus Christ at hindi sa divine nature. Yung divine nature kasi doon, alam naman natin na yun talaga yung Diyos, no? Yung spirit, at wala tayong tinatawag na God the Son in spirit, ano po. So, sapagkat ang katawan mga kapatid o yung tinatawag na flesh ay hindi kailan mapatungkol po yan sa ito yung ito yung kabuuan. Ito yung kabuoang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, including the spirit, no? Yung kanyang pagiging Son of God. Ayan, ito yung divine nature ng ating Panginoon, yun yung Ama, and then yung nanananahan sa Kanya, and then tinawag siya na Son of God dahil siya po ay nahayag sa laman bilang tao. Yan. So now, maaari ba nating gamitin ang terminong sino, no? Kung ang kung ang pinatutungkulan ay ang logos, no? Maaari ba natin sabihin niya mga kapatid? Yung term na sino? Yes po. Ano po? Sapagkat mayroon pong pinatutungkulan kung sino ang logos. Na doon mismo mababasa sa John chapter 1 verse 1 hanggang kakilala ng logos. Yes po. Nakilala nga eh. Nakilala nga ng lahat ng bansa magbuhat sa Jerusalem. In Luke chapter 24 verse 47. At nanahan sa atin, sa kalagitnaan natin in John chapter 1 verse 14. No? Na sa pamamagitan ng isang anghel na sinugo ng Diyos ay pinahayag kina Maria at Jose ang pangalan ng sanggol na tinatawag na Jesus sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan. Okay, yun yung pagkakakilanlan. Kaya hindi ito isang bagay, itong logos na ito, hindi ito bagay, mga kapatid. Kaya dito ay akin pong sinasabi na ang nahayag sa laman ay hindi ang salita, kundi ang mismong nagsasalita. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng kaniyang salita. Sana po huwag kayo malilito mga kapatid dahil hindi po ito contradict doon sa napag-aralan natin na verse ng John chapter 1 verse 1. Kaya tinitindigan ko po
dito, ano po, na hindi po ang mismong salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita po ang nahayag sa laman sa pamamagitan ng kaniyang salita. Kaya po, maaring sa una malito kayo doon, pero kung i-aanalisa po ninyo, no? I-analyze po ninyo, hindi po ang salita ang nahayag dito, kundi ang mismong nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa makatuwid, ang Diyos, Spirit, na nasa pamamagitan ng kaniyang plano, kaisipan at salita, logos, ay nahayag sa laman ayon sa kaniyang kapahayagan in Genesis chapter 3 verse 15, rema, na naisakatuparan sa Galatians chapter 4 verse 4. Tanong, sino ang espiritong nasa womb ni Mary? Ito ba ay ang anak o ang ama? So, may mga ilan nang nagsasabi na hindi ko, kasi alam naman natin na hindi pa natin pwedeng tawaging anak nang hindi pa siya nahahayag sa laman, mga kapatid. Kung titignan ninyo si Melchizedek ang unang tinawag na Son of the Most High God. Hindi po si Jesus Christ. Kung babasahin po natin sa Old Testament, si Melchizedek ay tinawag po na Son of the Most High God according to Apostle Paul. Okay? Pero si Jesus Christ, tinawag din naman siyang Son of the Most High God dahil siya yung tipot larawan ni Melchizedek sa Old Testament. Okay, tanong, ito nga, sino ang espiritong nasa womb ni Mary? Ito ba ay ang anak o ang ama? So may mga ilan ang nagsasabi na hindi kuno ang mismong Diyos o ama ang nahayag sa laman, kundi ang logos lang. No, kundi ang logos lang kuno ang nahayag sa laman. Dahil hindi naman kuno hiwalay ang logos doon sa ama. Okay, analisahin natin. Kung magiging ganyan po, no? Kung magiging ganyan po ang ating kaunawaan, okay, na hindi pala mismo ang ama ang nahayag sa laman, bakit ang sinasabi ng John chapter 1 verse 1, and the word was God? Word ay another God pala. So hindi na oneness ang kinalabasan, kundi two-ness na, mga kapatid. Ano po, kaya sinasabi ko dito, may mga ilan ang nag-i-stand dito, hindi ang mismong ama ang nahayag sa laman, kundi ang logos lang. Ang sinasabi nga dito sa John 1, no? And the word was God. So kung sinasabi in the word was God, sino itong God na ito? Ito ba yung ama? Yes. Yes po, ito po ang ama. Ano po? So hindi na, kaya nga kung magiging stand natin na parang kasi nagiging separate ang logos doon sa ano eh. No, yung salita doon sa nagsasalita. Kaya nga sinasabi ko bilang one God. Ako bro. Hello, nawala ba ako bro? Okay, okay na. Okay, ayan. So, kaya nga sinasabi ko as a one God believer, ito ang espiritu na ng nag-iisang Diyos na nahayag po sa laman. Wala pong pagtatalo diyan. Kaya nga ang mystery, no? Kaya nga ang mystery of godliness, kaya tinawag ito mystery of godliness. At ang mystery doon is yung God was manifest in the flesh. Yun yung mystery doon, mga kapatid. Sino ang spirit doon? Ang logos ba? Hindi. Dahil hindi kailanman sinabi na ang definition ng logos is spirit. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang logos doon ay spirit. Hindi po. Dahil hindi po pumapatungkol sa ang definition ng logos kung titignan natin, thought, kaunawaan, no, ng ama doon sa Old Testament. Kaunawaan niya yun eh. No, hindi natin po pwede na sabihin na ang logos is spirit na nahayag sa laman, parang humiwala yung plano ng Panginoon. Okay? Kung nakukuha natin, parang humiwala yung plano ng Panginoon, napunta doon sa bosom ni Mary, and then yung nahayag lang doon is yung plano or yung logos at hindi yung mismong Diyos talaga. Okay? Dahil hindi kailanman sinabi ng definition ng logos na ang logos is spirit, kundi ang logos mula pa ng pasimula ay naroon na sapagkat ito ang kaisipan, salita at plano ng Diyos na ipinahahayag niya sa mga darating na kapanahunan, no?
Kaya nga, hindi ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita ang nahayag sa laman, no, sa pamamagitan ng kaniyang salita. Paano yan, Brother Joey? Sinasabi ng Biblia na ang salita ay Diyos sa John chapter 1 verse 1. Okay, granting. No, granting. Tanggap natin yan. Pero kung uunawain natin ang talata, kung ang salita ay Diyos, tanong, kanino nanggaling ang salita? Siyempre sa Diyos. So meaning to say, yung salita ay hindi Diyos, kundi ang nagmamay-ari ng salita, iyon ang Diyos. Sana po nakukuha natin mga kapatid, ano po? Parang ganito, ako, bilang tao, nagsasalita ako. So ako at ang salita ko ay iisa dahil hindi kami hiwalay. Ako ang nagmamay-ari ng salita. Tanong, sino ang tao sa aming dalawa? Ako o ang salita ko? Siyempre ako na nagsasalita. At hindi naman pwedeng sabihin na ang salita ko ay tao. So ganun din sa Diyos. Pwede natin sabihin na ito ay salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay hindi natin matatawag na Diyos. Ang Biblia, mga kapatid, tinatawag natin na salita ng Diyos. Pero ito ba ay Diyos? Hindi po. Tinatawag lamang natin siyang salita ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Ang Biblia. Hindi naman kasi sinabi na logos or word was manifest in the flesh. Hindi po, no? So, contradict ba ito sa sinasabi ng John 1:14? Dahil ang sinabi doon, and the word was made flesh. Kailangan lang natin balikan, no? Kailangan lang natin balikan dito ang kapahayagan ng Diyos sa Old Testament na siya mismo ang magliligtas sa kaniyang bayan. No, walang ibang Diyos na nilalang ng Panginoon sa lumang tipan para magligtas sa kasalanan ng sanlibutan. No, in Isaiah chapter 52 verse 6, sabi doon, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako, yaong nagsasalita, narito, ako nga, because Jesus Christ, Jesus is the great I am. I am that I am. Walang pagtatalo doon. Kaya, wag po natin ipagpalagay na ang logos lamang ang nahayag sa laman at hindi ang mismong Diyos ang nahayag sa laman. Hindi po. Mismong ang Diyos po. Ano po, siya po. Yun nga po yung tinatawag na yun nga po ang tinatawag na mystery. Kaya kailangan maunawaan natin dito yung kung sino ba ang nahayag, yung word ba, yung salita ba, o yung mismong nagsasalita, yung nagpapahayag mismo. Okay? Gaya nga ng sinabi ko, ako bilang tao, hindi hiwalay sa akin ang aking salita. Okay? Pero pwede ba natin sabihin na ang aking salita ay tao? Hindi po. Pero pwede natin sabihin na ito ay salita ng tao. Ganon din naman sa ating Panginoon. Ang Panginoon, nagsasalita ang Panginoon, pero hindi natin masasabi na ang kanyang salita ay Diyos. Okay? Kundi iyon ay salita ng Diyos. Ang Biblia, salita ng Diyos yan. Hindi natin pwede sabihin na iyan ay Diyos. Pero pwede natin sabihin na ito ay salita ng Diyos. Kaya ang nahayag doon sa John chapter 1 verse 1 na tinatawag na word, iyon po ay kapahayagan noong una. In Genesis chapter 3 verse 15, na sa pamamagitan ng binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng serpiente. Kapahayagan yun, word yun. Pero rema yun, hindi yung logos. Dahil ang logos, dito na sinabi, dito na pumatungkol sa John chapter 1 verse 1, dahil ito ay pumapatungkol sa banal na kapahayagan, which means logos, no? Yung thought, yung knowledge ng ating Panginoon, yung wisdom, yung plan, ito yun. Pero hindi nangangahulugan na yung plano ng Panginoon biglang naging kaagad, biglang nag-form kaagad ng flesh. Hindi po. Kaya mga kapatid, ito po ay hindi namin ito basta tinatakil lang ng pabara-bara, kundi ito po ay masusi din naman namin inaaral, at meron po tayo dito pagsusulit. Ayan. So maraming salamat po sa ating kapahayagan. Meron din naman tayong tinatawag na siyempre conclusion, hindi po yan mawawala base po sa ating mga napasadahan na topic na talakay natin. Again, inuulit ko po mga kapatid, gusto lamang namin ipabatid na wala pong kinalaman ang denomination dito. Kundi ito po ay base sa amin na pag-aralan, gamit po ang Biblia bilang one God believer. Kami po ay naniniwala at tumatayo na hindi po
ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita, which is God, no? Mismong ang Diyos po. Okay? So, sa pagkakataong ito, ibabalik ko kay Brother BJ. Siguro ibigay ko sa iyo ang pagkakataon para sa conclusion, bro. Ayan. So, baka mamaya, Brother Joey, baka may mga magtanong sa comment section. Pwede naman tayo mag-entertain ng mga tanong, mga kapatid. Nga pala, Brother BJ. Brother BJ, bago tayo dumako sa conclusion, nakalimutan ko, no? Ano nga pala ang inyong reaction or something na masasabi or karagdagan doon sa kapahayagan ko? Kagaya din naman ng ating ginawa. Sige, tawagin ko, unahin ko si Brother Joel. Bro Joel. Ang Apostolic Heritage. Bro, naka-mute ka, bro, ah. Yes, bro. Okay na? Okay, praise the Lord. Ayun po mga kapatid, napakalinaw at napakagandang paliwanag ng ating kapatid na Joey po mga kapatid. Siguro po, may share ko na lang ng konti doon mga kapatid is yung tungkol doon sa process siguro ng incarnation. Kasi meron kaming tanong pero hindi na namin itanong sa inyo. Although mga kapatid, silent ang Bible kung ano yung nangyayari talaga doon sa womb ni Mary. Hindi talaga natin alam kasi walang binabanggit ang Bible kung paano nag-ano. Ang alam lang natin, sinabi yung word na manifest at saka yung word na incarnate sa Bible mga kapatid. Okay? Siguro po mga kapatid sa aking nakikita or view mga kapatid doon, ang process ng incarnation, ang process ng incarnation mga kapatid or ng manifestation ng Diyos is yung sinasabi sa Luke chapter 1 verse 35, which is yung Holy Spirit na punta doon sa womb ni Mary mga kapatid. At yung actually sa science, sinabi ko kanina, kapag ang womb malagyan ng cells doon, mag-produce ng bata talaga yun mga kapatid. At iba naman po ang nangyari kay Mary dahil ang Espiritu, ang Holy Spirit, sabi ng Luke 1:35, ay nandun sa womb ni Mary mga kapatid. So sa aking nakita, nagkaroon ito ng nababalutan agad ito ng laman. Okay? At yun po ang kinalabasan nung ipinanganak tao mga kapatid na nasa loob nung tao o yung ipinanganak ni Mary, ang Spirit mga kapatid, which is the Father of all creation. Kaya ang sabi po ng iba na parang patri ang paniniwala mga kapatid ng mga Oneness sa kanilang paliwanag na dahil si Jesus daw ang kapahayagan ng Diyos sa laman, so pwedeng tawagin na God the Son. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, ang Son po, ang Son of God ay hindi po siya pwedeng tawagin God the Son. Bakit po? Kasi yung Son of God ay ipinako po sa cross of Calvary. Kung paniwalaan natin na merong God the Son, parang sinabi na po natin na ang Diyos ay napako sa cross of Calvary. Okay? Yun lang po mga kapatid, ay ibabalik ko po sa ating kapatid, Brother Joey. Okay, maraming salamat Brother Joel Magno. Okay, para sa kapahayagan. Bro, ngayon naman ay tatawagin natin si kapatid na BJ. Brother BJ. Ayan, so salamat Brother Joey. I think napakaliwanag naman mga kapatid. Wala na siguro akong maidagdag doon. Pero ang masasabi ko lang mga kapatid, kailangan natin maintindihan yung tinatawag na context na kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. Kasi po itong, sabi ko kanina, yung logos ay hindi siya yung rema. Magkaiba po yun mga kapatid at kaibigan. Kasi po kapag ginawa po natin yung rema na itong pareho ng salita ng Diyos, lumalabas merong mga doktrina kasi na dahil ganun nga yung pagkasabi, ang salita ay ang Diyos, sinasabi nila yung Bible ay yun na yung Diyos nila. Which is magkakaroon tayo ng mga contradiction sa Biblia po mga kapatid. Dapat natin maintindihan doon yung tinawag na logos, that is a plan and mind of God. Yun po ang konteksto doon mga kapatid. So again, hindi po ito pumapatungkol ang John chapter 1 sa tinatawag na Godhead. Kasi nga in the beginning, nandoon po mga kapatid na nakasulat, in the beginning was the Word and the Word was with God. So hindi rin po ito yung tinawag na parte lang ng Diyos. Halimbawa ako nagsasalita, meron akong salita na hiwalay sa akin na yun yung nagkatawang tao. Hindi po ganun mga kapatid, kundi kasi kung yung tinawag na spoken word, that is rema,
So hindi po ganun ang pagkasabi. That is logos, mga kapatid, malinaw na maintindihan natin na ito yung plano ng Diyos na sinabi niya doon, plano niya na pumapatungkol sa kanyang sarili. Itong John 1:1 ay spesipikong tumutukoy ito, mga kapatid, sa kanyang sarili, na bago niya lalangin ang mundo, may plano siya, mga kapatid, na siya ay mahayag na talaga sa tinawag na laman. Ayan. So, maraming interpretation actually sa John 1:1 na mayroong nagsasabi na yung logos dyan ay Son. Okay? So actually, mga kapatid, tinawag siyang Son nung ang Diyos ay nagkatawang tao si John 1:14. Magkakaroon kasi tayo ng problema, kung magbasa muna tayo dito sa John chapter 1 verse 14, unahin natin pagbasa, and then i-interpret natin doon sa John 1:1, which is sa kanila na ipanganak muna bago yung John 1:1. So hindi po, mga kapatid, kasi lalabas doon, in the beginning was the Son. Ayan. So hindi po pwede, mga kapatid. Or sa iba naman, in the beginning was the second person. Kukontra siya, mga kapatid, kung ipalagay po natin sa Godhead. Kasi nga, dapat first eh. So in the beginning was the second person. In the beginning was the Son. Ayan. So, kailangan talaga, mga kapatid, yung tinatawag na context po ng Biblia. So Brother Joey, ibabalik ko sa iyo ang panahon. Okay, so sa pagkakataong ito, maraming salamat, Brother BJ. Sabi dito ni kapatid na Weben, magbabasa tayo ng comment, no? Sabi dito ni kapatid na Weben, yes, ang anak kasi ay produkto na lang ng manifestation ng Diyos. Hindi mo pwedeng tawagin na ang anak kaagad ang logos dahil wala pang anak or dual nature. Yes, sa OT, ayan, sa Old Testament, lahat ng bagay na ito o mga terminolohiya ay nangyari noong nag-manifest ang Diyos. Okay, so meron siyang meron siyang tanong dito. Ang sabi niya, may tanong ako, ang pangalan na Jesus Christ na kapahayagan ng pangalan ng Diyos sa atin sa NT ay magbabago pa ba ito, or ito na ba talaga ang name niya? Ayon sa Revelation chapter 3 verse 12, I will write him my new name. Ayan. So, ano ang masasabi natin doon, mga bro? Siguro unahin ko yung sa akin sarili ko. Ayan. So, ang kapahayagan dito sa Jesus, hindi na po ito magbabago. Hindi po ito yung bang magbabago na gaya ng pangalan natin na pwede pa nating ipabago. Ayan. So yung tatak na itinatatak sa atin, ito yung banal na espiritu at hindi ito yung talagang literal na pangalan ng ating Panginoon, dahil sa Revelation sinasabi nga na lilipulin yung mga walang tatak. Sabihin, yung mga walang espiritu ng Diyos, yun yung madadamay doon masasama doon sa wrath of God. Okay, so sa atin, hindi po ito mababago dahil yung legacy na iniwan ni Jesus Christ at siya ang nakilala ng lahat ng mga mananampalataya as Jesus. Ayan, kaya ito po yung tumatak sa atin at ito din naman ang itinatak sa atin ng ating Panginoon, which is yung kanyang banal na espiritu. Pananahan po ito ng ating Panginoon Hesus Kristo sa atin. Okay, Brother BJ, ano ang iyong masasabi doon, bro? Ayan, I think maliwanag na, mga kapatid, may tanong dito, Brother Joey, kung ang logos ba ay ang anak or ang ama? Ayan. Pwede sa inyo kung sino sasagot. Okay, so ang tanong diyan, ang logos ba ay anak ba o ang ama? Okay, sa akin hindi po ako magbibigay diyan kung iyan ba ay ama o kung iyan ba ay anak. Dahil malinaw na ang logos, ang definition ng logos, ito ay plano. Ito ay salita. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ang plano, yun yung ama. Hindi. Yung nagplano, yun yung ama. Okay? Kaya mga kapatid, hindi rin ito yung tinatawag na anak. No? Dahil kung sasabihin natin na ang logos, ito yung anak, parang sinusuportahan natin yung eternal sonship. Wala nga tayong stand na eternal sonship. Tayo po ay one God believer. Naniniwala na may nag-iisang tunay na Diyos na ang pangalan ay Jesus. Okay, so yun lang yung akin, hindi ko napahabain, brother, DJ. Amen. Si Brother Sige, Apostolic Heritage, baka meron ka at interpret. meron din si brother. Okay. Praise the Lord. So nakikita ko doon sa sinasabi, sa kanyang katanungan, maliwanag naman sa paliwanag po kanina ng ating kapatid na
yung kaisipan ng Panginoon ay nakita niya na yung mangyayari sa inaharap, which is yung pagpapahayag niya sa laman na tatawagin siyang Son of God, na ang pangalan niya ay Jesus. Yun po mga kapatid ay malinaw naman po na sinabi kanina na yung Logos ay hindi pa siya talaga pwede tawagin na anak ng Diyos. Kasi kung tawagin nating anak ng Diyos, parang sinasabi natin na nag-exist na si Jesus sa bago palikhain ang mundo, mga kapatid. Kasi po kung titingnan natin ang talata, si Jesus po ay nag-exist lamang noong ang Diyos po ay nahayag sa laman. Okay? Pwede po dating sabihin na ang plano na yon is yung plano niya na magpahayag sa laman pero hindi pa naganap. Ang plano niya na yon is yung magpakilala siya na anak ng Diyos pero hindi pa naganap. Okay? Pero ang gaganap din nun ay ang Diyos mismo yung nagplano mismo, mga kapatid. Okay? So, hindi din ako magbibigay kung ano yung stand ko doon, mga kapatid, sa kagaya ng sinabi ni Brother Joey, kasi lahat mo ng sinasabi namin dito ay binabanggit ay amin po yung pinag-uusapan kung ito ba ay tama o ito ba ay mali. Kailangan yung punto natin patungkol sa pag-aaral ng Biblia ay nakadesenyo pa rin, mga kapatid, sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Okay, yun lang po, ibabalik ko po sa ating kapatid. Brother Joey. Ang ibig sabihin ni Brother Joel Magno, Joel, Apostolic Heritage. Ayan. Diyos ay nagkatawang tao na siya. Ayan. So, sa kabuuan siguro, mga kapatid, yung comment ko dito, kung ang Logos ba ay ang anak or ang ama. Ayan. So, kanina, base po sa pinag-usapan natin, ngayon nga ay plano, na kung basahin natin yung buong context ng John chapter 1, na plano ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, na siya ay mahayag sa laman. So, maintindihan natin, mga kapatid, ang sagot natin doon ay maybe ito ay ang Logos, siya yung ang ibig sabihin plano ng Diyos, ito ay kaisipan ng Diyos, plano ng Diyos Ama na siya ay magkatawang tao na tawaging anak. Ayan. So, ang may next, okay ba yung time natin, Brother Joey? May next na... Okay lang, Okay lang. Na... Okay lang, bro. Ayan, may mga... Sige, go ahead, bro. May mga nag-message sa atin dito. Marami-rami to. Karagdagan ko lang pala, Brother BJ. May idadagdag lang ako. Okay. Mga kapatid, no, kasi po pwedeng gamitin 'yan, especially sa sa pakikipag-discussion. Categorical kasi 'yan eh. Yung tanong na 'yan, categorical 'yan. Ano ba yung Logos? Alam niyo sa atin kasi as a one God believer, parang tumatak na sa ating isipan na ang Logos ito yung anak, no? Yun yung Son of God. Okay? At hindi yun yung Father. Okay? So tandaan po natin kailan ba talaga tinawag yung Son of God. Okay? Tinawag po ito na Son of God sa kahayagan na ayon sa laman. Kaya kung makaka-encounter tayo ng ganitong tanong, alin ba dito yung sa Logos ba, ayan ba ang ama o yung anak? I-correct po natin ang tanong kasi mali po yung tanong eh. Dahil hindi naman po naging definition ng Logos yung na ang Logos is pertaining to God or Son of God. Hindi po, kundi ito po ay pumapatungkol sa plano ng Diyos. Yan. Okay, sige, Brother DJ, baka meron pa dyan, bro. Oo, ayun, napaisip tuloy ako doon sa sinabi mo, kasi kung yung terminology ay gagamitin agad doon sa Logos, in the beginning was the Son, lalabas kasi, mga kapatid, pag sinabi sa John 1:14, and the Logos made flesh, and the Son made flesh. So, ang Son ay naging anak rin. Paano yun? Parang doble ata. So, ayan. Dito, isa sa mga nagtanong dito, kasi sabi niya dito, yung Word was with God ay kasama daw talaga ng Diyos. Kumbaga, paano daw natin to explain na parang kung basahin kasi dito, ay ang dalawang, para daw silang nag-uusap talaga na kasama. Ewan ko anong pinatutungkulan niya dito, pero kasi pag binasa kasi natin ng literal ito, ang Logos ay kasama ng Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos. Tapos doon sa John 1:14, yung salita ay nagkatawang tao. Parang lalabas kasi dito sa pag-unawa ng ilan na mayroon talagang yung nagkatawang tao na yun yung Logos lang, and then mayroon siyang kasamang Diyos. Paano kaya daw, payo daw natin to, anong comment daw natin dito? Hindi ko alam masyado kung ano yung ibig niya sabihin. Okay, nakukuha ko yung niya, kapatid na BJ, nakukuha ko yung point niya kasi yan yung madalas na tinatanong sa akin.
every time na magkakaroon tayo ng discussion, no? So, ayun nga, nagiging literal kasi sa view. Actually, hindi lang ito sa iba't ibang mga denomination, no? Nangyari ito kahit sa mga oneness, nangyayari yan na literal na nangyayari na kasama ng Ama ang Logos. Kasi nga, sinasabi nga naman ng Biblia, ng pasimula ay nandoon na siya. Titignan natin, walang ibang bagay na nilalang sa sanlibutan kung hindi sa pamamagitan niya. Sinong niya? Sino itong tinutukoy na niya? Okay? Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon. Okay? Na magbuhat pa ng una, nandoon na siya. No, which is yung kanyang salita ang tinutukoy doon, nandoon na siya eh. Sino ba yung word? Sino ba yung pinatutungkulan na salita? 'Di ba si Jesus Christ? He is the word of God. 'Di ba? Ngayon, kung sasabihin natin na kasama, hiwalay, ang Logos plano ng Panginoon eh. Hindi naman po pwedeng mahiwala yung yung plano siya nga yun eh. Kapag naisip ng Diyos, parang pareho sa atin. Kapag naisip natin, sinasalita natin. So naisip ng Diyos, kailangan magkaroon ng dilim. Kailangan magkaroon ng liwanag. So ginawa ng Panginoon, sinalita niya. Kaya lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita. Pero yung salita na yun, hindi po yun logos, kundi iyon po ay rema. So, ibig sabihin lang nito, mas pinagtitibay ang ating pananampalataya as a one God believer dahil ang Logos ay naroon na at ang Logos ito ay ang plano ng Diyos sa nag-iisang tunay na Diyos. So, back to you, brother BJ, hindi ko na pahabain, bro. Ayan. So ang ibig niya sabihin, kumbaga naintindihan ko lang dito sa tanong para bang sinasabi niya na mayroong pagkikita talaga face to face ba? Ito yung inano niya na dalawa daw talaga nag-uusap. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin yung talata dito, babalikan na naman natin yung salitang Griego, kai hologos en prostonteon, na ang salita ay pumapatungkol sa Diyos or pertaining to God. Hindi sinabi doon na prosopon, or yung sinasabi niya dito na face to face, na gaya ng sinabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 12 na face to face doon mga kapatid. So malabo na magkasama kasi doon pa lang sa meaning, sa ibang translation nga sa Tagalog, ang salita ay suma sa Diyos. Ibig sabihin, belong sa kanya mga kapatid at kaibigan. Kasi yan nga, sabi ni Brother Joey kanina, kumbaga lalabas dito, yung isipan lang ng Diyos ang nagkatawang tao. Paano siya naging God was manifest in the flesh? So, hindi po mga kapatid. Ayan. Brother Joey? Okay, si Brother Joel. Bro, meron ka bang sagutan doon sa tanong? May dagdag ko doon, Brother Joey, Brother BJ, is yung sinasabi niya sigurong with God, parang Trinitarian na view na nandun na yung Son, tapos nandun na yung Ama. Which is mga kapatid, kung sa Greek usage ng terminology na logos is plan or thoughts, so ibig sabihin mga kapatid, hindi siya literal na meron siyang kasama na nasa sa tabi niya o separate sa kanya. Ibig sabihin, nasa kanya din mismo. Ano ba yung plano na yon? Kundi ang plano na yon mga kapatid is yung magpahayag siya sa laman, at ito po ay natupad sa John chapter 1 verse 14 na God was manifest in the flesh mga kapatid. Okay? The word was anong tawag dyan sa John chapter 1 verse 14? Na ang salita ay nahayag sa laman. Ayun po mga kapatid. Kaya sinabi mo, ayun. At nagkatawang tao ang berbo. At nagkatawang tao ang berbo. Kaya nasabi ni Apostol Paul mga kapatid na great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. At actually mga kapatid, ang paliwanag ko po kasi dyan, ang Diyos ay nahayag sa laman through the incarnation of His Word. Ang ibig sabihin ng ang salita ay nagkatawang tao, it is referring to the plan or thought of God na nag-incarnate mga kapatid sa John chapter 1 verse 14. And it became reality. Sa ibang termino mga kapatid, tinatawag itong the plan came into existence mga kapatid. O ang plano ay nagkaroon ng katuparan. Ayun po yung madagdag ko doon, Brother Joey. Okay, maraming salamat sa mga nagtanong po. Brother BJ, nakailang tanong ba? Dalawa, no? Magkaiba pong tao ang nagtanong. Na actually yung isa dito, I think nabanggit naman natin. Kasi
sabi niya dito ay may dalawang talaga daw persona doon. Kaya nga, nabanggit ko rin to kanina, na kung ang John chapter 1 verse 1 ay papatunay na dalawang hindi sinabi ng talata na the word was with person. Hindi niya sinabi, mga kapatid. If you will make kung gagawin mo yung persona, walang sinabi ang talata na persona. It says God. The word was with God. Kung gagawin mo yung dalawa, edi maging dalawang Diyos yan, mga kapatid. Hindi talaga mag-fit in doon sa tinatawag na persona. Pero I think maliwanag ito na napaliwanag sa bawat isa kanina. So ibabalik ko ang time kay Brother Joey, baka may mga nagtanong din sa kanya. Ayan. Brother Joey? Okay, dito okay, magandang gabi sa inyo, Commission, Gospel Force at Apostolic Heritage. God bless your respective ministries watching. Ayan, maraming salamat, Sir Ernie. Ayan, tuloy-tuloy pa rin kay kay Brother Weben. Maraming salamat. Magandang gabi, mga kapanalig kay Pastor Junjun Asis. Ayan, mga kapanalig. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Ayan, so siguro dako tayo sa conclusion, mga kapatid. No, sa conclusion, papasadahan ko na lang siguro sa mga viewers natin, papasadahan ko na lang siguro sa conclusion, yung about doon sa katanungan. Okay, sa conclusion natin, unahin natin si Brother Joel Magno, Apostolic Heritage. Ano po yung tanong, bro? Ulit sa... Conclusion, bro, patungkol na ito sa kabuuan topic natin. Kabuuang topic. Balik conclusion na tayo. Oo. Patungkol na ito sa kabuuan topic natin na ano ba yung gusto nating ipabaon sa mga sa mga viewers, ano ba yung gusto natin na tatatak sa kanilang isipan. Ayan. Sige, bro, go ahead. Sa akin lang po, ang nakikita ko kasi sa pagtuturo ng iba, parang pinaghambing nila ang salitang manifest and incarnate, which is yung salitang incarnate ay hindi siya pwedeng i-apply sa Diyos, kasi kung i-apply mo siya sa Diyos, parang sinasabi kasi na ang Diyos ay ang Diyos ay nag-turn, parang ang Diyos, nawala yung nature niya ba, parang nag-transform. Pag sabihin yung incarnate, mga kapatid, yun yung meaning niya. Pero pag sabihin mo yung manifest, biblical po siya, mga kapatid, dahil sa 1 Timothy 3:16, ang sabi doon, great is the mystery of godliness, God was manifest. Pero sa Logos, mga kapatid, ang ginamit po doon ay incarnation. Ang meaning ng incarnation is God, the Logos was made flesh, or the Word was made flesh. Para bang ang salita ay naging tao, o ang salita ay nag-anyong tao, parang ganun, mga kapatid. Pero ang Bible po ating pabasahin, mga kapatid, iba po ang pagkasabi ng Biblia. Ang Logos o ang Word ay nag-incarnate, and ang Diyos ay nag-manifest, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina na ang Diyos ay nahayag sa laman through the incarnation of His Word. Ang ibig sabihin ng ang salita ay nagkatawang tao, ay ito po ay tumutungkol sa plano or thoughts of God na nag-incarnate, mga kapatid, John chapter 1 verse 14, or it became reality. At sa ibang terminology, mga kapatid, tinatawag itong the plan came into existence, or ang plano ay nagkaroon ng katuparan. Sa conclusion ko po, mga kapatid, Brother Joey, Brother BG, I should say siguro na yung incarnation ng Logos ay ang kapahayagan ng Diyos sa laman. So hindi yung salita ang nahayag, kundi ang Diyos ang nahayag sa laman. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa ating mga viewers. Ibabalik ko na po sa inyo. Okay, maraming salamat, kapatid na Joel John Magno ng Apostolic Heritage. Ayan. So, ibalik naman natin ang pagkakataon kay Gospel Force, Brother BJ. Bro? Ayan, so magandang gabi ulit, mga kapatid. So ayun nga, sa kapaliwanagan kanina, malinaw naman, mga kapatid. So isa-isahin natin, in the beginning was the Word. Sabi doon, mga kapatid, nandoon na yung plano ng Diyos mula pa nung simula. And alam natin kanina, nasabi ko nga, hindi ito rema, kundi ito ay logos, mga kapatid. Ibig sabihin, specific plan para kanino, mga kapatid?
Sabi doon mga kapatid, logos and prostonteon, ibig sabihin plano na pumapatungkol mismo sa kanyang sarili bilang Diyos. At anong plano ito mga kapatid? John 1:14, na siya ay mahayag sa laman, yung mismong Diyos mga kapatid. Kaya nga prostonteon. So dito, siguro sa maiiwan kong mga dito sa aking conclusion ay katanungan na lamang, kasama na rin dito sa mga nagtanong sa atin, ay ibabalik natin ang tanong sa kanila na sa mga naniniwala nga na person ito mga kapatid. Kadalasan dito naniniwala na ang logos, that is a second person. Paano ninyo i-reconcile sa Biblia na in the beginning was the second person? So do you believe na ang second person ninyo kadalasan ng mga naniniwala dito na ang second person nila is eternal? Paano naging eternal sa inyo ang second person when it has a beginning? In the beginning, ibig sabihin hindi eternal, mayroon siyang specific time na sinabi ni kanina ni Brother Joel, Galatians chapter 4, na in the beginning, at ita-translate natin kung tama nga ang paliwanag na second person ito, in the beginning was the second person, na dapat sana first person ang mauna Pero in the beginning was the second person. And the second person was with the first person. And the second person was the first person. Magkakamali mga kapatid at kaibigan. So, kung masyado nating inililiteral ang pag-unawa, sa simula ay ang pangalawang persona, at ang pangalawang persona ay kasama ng unang persona, at ang pangalawang persona ay ang unang persona, magkakaroon tayo mga kapatid ng problema sa pag-interpret ng Biblia. Ayan. So actually may nagtanong dito, may nanonood sa atin from other denomination. Pasensya na kayo mga kapatid I think napaliwanag na ito kanina, pwede niyong balikan na lang ang video. Sabi dito rin naman sa mga hindi daw sila naniniwala na si Jesus Christ ay siya ang Diyos Ama. Ayan, kasi ang Diyos Ama ay si Jehovah. Siguro hindi naman natin ito masagot na ngayon. Mag-iiwan na lang ako ng tanong ulit dito sa iyong katanungan. Maybe next video natin sasagutin natin. Ayan. So sabi niya dito, yung logos daw ay ang Panginoong Jesucristo at yung Diyos doon ay walang iba kundi si Jehovah. Di ko na lang babanggitin yung denomination. I think medyo clear. So, sige, ipalagay natin na yung logos nga doon ay si Jesus Christ. Jesus Christ agad. Alam naman natin na paliwanagan natin kanina na nahayag siya sa laman, kaya doon siya tinawag na anak ng Diyos, na yun si Jesus Christ. Kung ipapalagay natin na kung tama nga yung interpretasyon dito sa kanyang katanungan, sa simula ay si Jesus Christ, ibig sabihin na una pala, kung sa kanila, sa mga naniniwala na hiwalay si Jesus Christ doon kay Jehovah, base dito sa tanong, lalabas mga kapatid, nauna pala yung Jesus Christ nyo kaysa Jehovah. Ayan. Sa atin, walang problema kasi naniniwala tayo na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Pero dito sa mga nagtanong sa ganitong paniniwala, sabi niya dito hiwalay, iba si Jesus Christ na pinadala lang ni Jehovah, na yun yung salita. Lalabas kasi dito mga kapatid, sa simula ay siya na si Jesus Christ. Nauna pala si Jesus Christ kaysa Jehovah. Tapos sabi doon sa baba na si Jesus ay kasama na ni Jehovah. At doon naman sa pinakahuli, at si Jesus ay si Jehovah. Ayan, still mga kapatid, magkakaroon pa rin tayo dito ng tinatawag na confusion. Ayan, so isa dito sa mga nagtanong, isang kaibigan pa rin natin. Thank you for watching. Hindi sila nagko-comment pero nagsisend sila dito sa Messenger. Pero ayan, okay naman. So walang problema, hindi naman natin babanggitin dito yung pangalan. Ayan. Pero may isa dito na nag-comment talaga, isang fourth watch, mga kapatid Pentecostal. Ayan, isa yun, nag-comment siya mismo dito sa aking post sa Gospel Force. Okay. So dito naman ang sabi niya na ang logos ay ang anak at malinaw daw na yung ama na yun yung nagpadala doon sa logos. Ayan. So ipalagay nga natin mga kapatid, sa simula yun na ang anak. Parang baliktad mga kapatid, dapat mauna yung ama At ang anak ay kasama ng ama. Pero magkakaroon ng problema mga kapatid dito pa rin sa baba kasi ang anak ay ang ama. Paano yan? Hindi itong nagtatanong, hindi siya naniniwala. I think dito sa kasi pinag-iba niya, lalabas mga kapatid ay yung tanong na ito kapag susundan natin, mahina po mga kapatid kasi po kukontra po sa ilang mga
nakasulat po sa Biblia. So I think mga kapatid, malinaw po ang bawat sinasabi ng bawat isa mga kapatid, na advice ko lang sa bawat isa na patuloy po tayong, lalo na ito sa mga other denomination na nagko-comment po dito mga kapatid, bigyan nyo ng time na pag-aralan kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan. Kapag walang sinabing person dyan, hindi natin pwedeng idagdag mga kapatid. Alam naman natin sa Book of Revelation, mahigpit po yung pinagbabawal po ng ating Panginoong Hesukristo sa ang pagdagdag at pagbawas po ng Biblia. And again, salamat po, although sa mga nag-message sa akin dito, salamat rin po dahil malamang ito po ay katanungan ng ilan para mabigyan din sila ng kaliwanagan patungkol po sa Biblia. And mga kapatid, hindi po natin ito matalakay lahat. And dito po sa aking programa, i-grab ko na po yung opportunity dito po sa Gospel Force. Malapit na po tayo doon sa topic na Godhead mga kapatid at kaibigan, na pag-uusapan rin po natin dito sa iba pang mga kapaliwanagan. And sabi ko nga, hindi ito kaya ng isang oras lang, 2 oras lang. Kasi kami ni Brother Joey, nag-uusap kami buong araw, hindi matapos-tapos mga kapatid at kaibigan. So again, I really appreciate your time and effort mga kapatid dito po sa panonood ng Commission, and then Apostolic Heritage, Brother Joel Magno, at sa ating host dito, Brother Joey Solayaw. Salamat sa panahon na maging makabilang ako dito sa inyong programa ng Commission. And again, pinasalamatan ko, pinupuri ang ating Panginoon na siyang sentro ng ating lahat mga kapatid. Na sabi nga ni Brother Joey kanina, hindi ito for denomination, hindi ito patungkol sa relihiyon o anumang doktrina mga kapatid. Ang sinusunod natin dito, ang standard teaching mga kapatid, kung ano yung tinuturo po ng Biblia mga kapatid at kaibigan. Once again, ako po ay bumabati sa lahat po ng ating manonood at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless us all. Brother Joey? Okay, maraming salamat po kapatid na BJ, no? At ganun din kay Brother Apostolic Heritage, Brother Joel John Magno. Okay, so mag-iiwan lang din ako ng conclusion mga kapatid, natatatak sa ating isipan. Gaya nga na sinabi ko, marahil ay naguguluhan kayo doon, no? Nang sasabihin ko ay hindi ang mismong salita ang nahayag doon. Okay? Kundi ang mismong salita. So, magbabalik din naman ako ng question. Okay? So may mga natanong nga, ilan ba ang Diyos? Ayan. So gaya na sinabi ni kaibigan JR Del Moro, alam naman na mayroon lamang iisang Diyos. Okay? So persona, speaking of person, persona. Okay? So alam naman natin na mayroon lamang iisang persona ang ating Diyos. Ano ba yung persona na yun? Isang persona sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Diba, mga kapatid? Meron lamang isang persona ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Persona si Jesus Christ. 100% tao siya. Kaya merong persona ang Diyos, isang persona sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So ano pa? Yung sinasabi natin na Father in creation, Son in redemption, Holy Spirit in regeneration. Ayan. So, ito yung compact ito as a one God believer. Okay? Ngayon, doon sa tinatawag na two-ness and kumbaga literal ang pagkaunawa sa anak at sa ama, especially doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 28. Ayan, meron doon pag-uusap pag-uusap hindi pag-uusap. Walang pag-uusap kasi. I mean, walang pag-uusap ang nangyari sa Biblia. Kasi ang Son of God, ang Panginoong Hesukristo, nagsasalita sa ibang kapanahunan na hindi naman sumasagot ang Ama direct doon sa anak. Oh, like for example sa Matthew chapter 3 verse 11, meron doon banal na espiritu na bumaba. Okay, nagsasabi na ito ang sinisinta kong anak at lubos ko siyang kinalulugdan. Sino yung anak na tinutukoy doon? Yun yung nakatayo doon, si Jesus Christ as a man. Oh. Pero yung nagsasalita doon, yun yung espiritu na nakapaloob doon sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 28 na sinabi doon na isusuko
Kapag napasuko na niya ang lahat ng bagay, ang anak din naman ay susuko doon sa nagpasuko upang ang Diyos ay maging Diyos sa lahat. Okay, so yung mga literal na unawa dito, na sinasabi nila ang isusuko ko nun ng anak dito is yung kapamahalaan dahil binigyan ng kapamahalaan, power and authority ang anak doon sa book of Matthew. Okay, so kung ang kapamahalaan ang isusuko dito ng anak, sisirain ang talata ng Isaiah chapter 9 verse 7. Okay? Sisirain ang talata na yun dahil ang sinasabi doon sa Isaiah 9:7 na hindi magkakaroon ng wakas ang kaniyang kapamahalaan. Sino ang tinutukoy doon? No? Sino ang tinutukoy doon na ang kaniyang kapamahalaan? Binigyan ng kapamahalaan ng batang ibibigay sa atin, ipapanganak sa atin. Ano yung 5 kapamahalaan na yon? Na maaatang sa kaniyang balikat. Ang kanyang pangalan, tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, Pangulo ng Kapayapaan, at walang hanggang Ama. Sino ang tinutukoy na walang hanggang Ama doon? Yung bata na isisilang. No? Kaya nga, yun yung titulong ikinapit doon sa pangalang Jesus. Kaya hindi magbabago yung pangalan Jesus. Okay? So pinapasadahan lang natin dito. No? At ang iiwan kong tanong dito, ganito. Kung ang anak, isusuko niya ang lahat ng kapamahalaan, no? At sinasabi na ang anak ay Diyos din. Ang tanong, ano na ang magiging kalagayan dito ng anak? Isinuko na nga yung authority. Yung power and authority, isinuko na sa Ama. So ano na ang magiging kalagayan dito ng anak? Wala na. Diba? So ganun yung mangyayari doon. Okay, so in the last, gusto kong iklaro na hindi ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang nagsasalita ang nahayag sa laman sa pamamagitan ng kaniyang salita. At yung salita na tinutukoy doon, hindi po yung Diyos, kundi iyon po ay may pinatutungkulan. Okay? Na ang nagsasalita ay Diyos. Kaya hindi po ang salita ang nahayag doon sa laman, kundi ang mismong nagsasalita. Dahil again, ako at ang aking salita, hindi kami hiwalay, pero hindi natin matatawag na ang aking salita ay tao. Pero pwede nating sabihin na iyon ay salita ng tao. Dahil salita ko yun at ako ang tao. Salita ko yun. Ganon din naman sa Panginoon, ang kaniyang salita, hindi natin pwedeng sabihin o tawagin na Diyos, no? Kundi ang nagsasalita doon, yun ang Diyos. At yung salita ay pwede nating tawagin na salita ng Diyos. Ang Bible, iyan po ay salita ng Diyos, pero hindi po yan Diyos, no? Kundi iyan po ay salita ng Diyos. So sana maging malinaw po sa ating mga kapatid. Okay, so sa hindi pagtatagal, baka mayroong ipopromote si Brother BJ, Brother Apostolic Heritage. Bro, BJ, meron ka ba bro gustong i-promote bro? Ayan, so walang iba kundi ang ating pong channel sa Gospel Force. At although ang iba dito ay nag-follow na doon mga kapatid sa ating page, sa pamamagitan doon mga kapatid ng pag-comment, pag-share doon sa iba mga kapatid ay may bahagi po natin ang salita ng Diyos. At katotohanan, ayan, nagla-live din po ako mga kapatid sa Gospel Force, and as of now, we have I think 28,000 na followers po doon mga kapatid na nagsubaybay po doon po sa ating channel po mga kapatid. And again, doon po patungkol po yun sa tinatawag na Bible Q&A mga kapatid. So topic natin ngayon is all about speaking in tongues. Magkasunod-sunod po yun from episode 1 na tinalakay natin doon. It's all about salvation, faith, repentance, baptism mga kapatid. And then topic natin ngayon is baptism of the Holy Spirit. It's including the initial sign, speaking in tongues. And then later on mga kapatid, pagkatapos ng topic natin sa salvation, ay pupunta doon tayo sa knowing God when we talk about Godhead, and then lastly, end times. Ayan. So salamat po mga kapatid sa, I think yung iba dito ay very familiar po sa ating channel sa Gospel Force. And then of course, nandito yung mga kasama ko sa mga yung commission at saka Apostolic Heritage na mga kasama natin. And thank you. God bless us all. Okay, Brother Apostolic Heritage, Bro Joel Magno, meron ka bang gustong i-promote bro? Okay, gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng mga nag-follow pala sa page ko. Actually, bago pa lang yan mga kapatid, pero salamat at inyo pong sinuportahan.
Sa Diyos po ang lahat ng papuri mga kapatid at hindi po sa atin. Amen? Salamat po mga kapatid sa inyong pag-share sa aking mga reels at sa aking mga video mga kapatid patungkol po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At of course po sa Gospel Force at Commission, salamat din po at ako po ay inyong inanyayahan na makasali sa inyong programa. Praise God. At yun lang po mga kapatid. Sa sunod na pagkakataon naman po ay meron naman po tayong tatalakayin. Medyo mahaba kasi itong topic na ito mga kapatid. Hindi natin pwede talagang ilang oras na tayo ngayon, magdadalawang oras na. Okay? Ayun na lang po. God bless sa inyong lahat. Ang Diyos ang magpala sa inyo. Okay? God bless. Back to you, Brother Joey. Okay, salamat. Actually, magtatatlong oras na tayo, no? Pero gaya nga na sinabi ni Brother BJ, isang araw, 2 araw, hindi pa kami matapos-tapos. Nagtatanungan, ayan. So, mga kapatid, gusto ko lang din naman i-promote, ayan, syempre, una sa lahat, ang ating Panginoon, ayan. Maraming salamat sa ating Panginoon sa pagkakataong ito, sa opportunity na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na maitalakay ang ganitong topic. Ayan, so ako po kasi ay mahilig sa mga kakaibang paksa na magiging controversial sa lahat sa ating mga kaibigan. Actually, hindi lang ito, mas may malala pa dito na na magiging topic, no? Siguro totoo ba na ang ama ay nananahan sa anak? Pero hindi pa muna tayo tatapik doon, no? Okay? So, gusto ko lang i-promote ang commission, mga kapatid. Maraming salamat po. Meron na po tayong 7,000 mahigit na followers. At iyan din po ay sa tulong ng Gospel Force. Ayan, maraming salamat sa Gospel Force. Patuloy niyo pong suportahan at ang Apostolic Heritage at sa kanila pong may mga YouTube channel yan, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan na i-like and subscribe ang kanilang YouTube channel, Gospel Force and Apostolic Heritage. Oo, ayan. So, mga kapatid, mga kamisyon, ang aking reels din naman ay tuloy-tuloy pagbibigay ng mensahe, encouragement sa mga katatayan. Ayan, mga katatayan, kamusta tayo ha? Ayan, patuloy ang pagbibigay ng kamisyon ng encouragement sa ating lahat, pag-share ng word of God sa pamamagitan ng reels, and then sa mga nag-i-invite sa atin ng mga topic, pasensya na muna, hindi ko muna kayo mapapaunlakan sa mga ganyang debate. Busy pa tayo mga kamisyon. Salamat at don't forget like and subscribe din sa ating YouTube channel na Commission TV. Ayan, so maraming salamat po. At sa hindi po pagtatagal, tayo po ay dadako naman sa ating closing prayer. Siyempre, hindi mawawala yan. Ating closing prayer. Brother BJ, Brother Joel Jan Magno, closing prayer tayo, bro. Praise the Lord. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras at araw na ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, na nagkaroon po, Panginoon, Lord God, ng kapaliwanagan sa iyong mga salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu na inyo pong ibinabahagi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa knowledge and wisdom, anointing na patuloy mong ginagawa, Panginoon Lord, sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat at gayon din sa lahat po ng mga listeners or viewers, Panginoon, sa mga sila naroon, maging sa ibang bansa man, Panginoon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at patuloy mo silang gabayan at patnubayan sa po ng kanilang mga mahal sa buhay, at gayon din, Panginoon, pagkalooban mo sila ng knowledge and wisdom na mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili, wala po kaming sapat na kakayanan, karunungan sa aming sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong Santong Espiritu na nagbibigay sa amin ng kaunawaan at karunungan upang mapag-unawaan ang iyong mga mensahe, Panginoon. Maraming salamat po muli at kami po ay nagbabalik ng papuri, pasasalamat, pagdadakila sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat. God bless po sa lahat. Sa mga nagtanong, next time ulit mga kapatid. Ayan.